Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Haha! Nakarinig siya ng isang buong pusong tawa mula sa labas ng kanyang kwarto nang maihanda niya ang pagkain. Nakangiting pumasok si Donoghyue sa kanyang kwarto habang sinasabi na, "Nandito na ako, maganda kong binibini." Napangiti ng husto si Donoghyue nang makita niya ang lamisang puno ng wine at pagkain. Pagpasok niya sa kwarto, natigilan din siya rito. Ano ang nangyayari? Bakit narapakarami ng mga pagkain dito? Kamahalan. Pilit nang umiti rito si Yumi. Naglakad siya palapit para hilahin ang isang upuan para kay Donoghyue. Kamahalan, ipinaghanda ko po kayo ng pagkain ngayon gabi. Batid ko po na pagod kayo sa buong araw na pamamahala sa kontinente, kaya naisipan ko pong magluto ng pagkain at maghanda ng ilang inumin para sayo. Nagpakita si Yumi ng takot sa kanyang mukha si Yumi sa mga sandaling ito. Napag-isip-isip ko po ang mga sinabi niyo kaninang umaga at narealize ko po na tama nga po kayo. Kaya napagdesisyonan ko na pong manatili sa palasyong ito para maglingkod sa inyo. Tumawa naman dito si Donoghyue. Natuwa siya ng husto nang marinig niya iyon. Agad niyang hinila ang kamay ni Yumi para dalhin ito sa kanyang mga braso. Dito na niya nakangiting sinabi na, "Magaling kung ganoon. Alam ko namang matalino ka, kaya hindi mo tatanggihan ang mga sinabi ko kanina." Hindi tumigil sa pagyakap si Donoghyue sa baiwang ni Yumi. "Hayaan mo pong ipagsalin kita ng wine." Nakaramdam ng pandidiri sa mga sandaling ito si Yumi. Itinaas niya ang wine bottle habang ipinapakita ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nagmukhang mahinhin at sweet si Yumi sa mga sandaling ito, pero sa totoo lang ay ninenerbiyos na ng husto ang kanyang dibdib. Isa siyang babaeng puno ng pride. Kailan ba niya nagawang pagsilbihan ang isang lalaki ng ganito? At kinailangan niya pa itong gawin sa kanyang kalaban. Pero wala na siyang choice. Kinakailangan niyang magtagumpay para sa kanyang pagka-inosente at dignidad. Hindi siya maaaring gumawa ng kahit na anong pagkakamali sa mga sandaling ito. Tumawang muli rito si Donoghyue. Ipinagpatuloy ni Yumi ang pagsasalin ng wine para sa lalaking ito. Nagrelax siya habang nakikipagtuos at nakikipagyakapan kay Yumi. "Napakamaalalahanin mo talaga. Mukhang makakarami ako ng inom kasama ka ngayong gabi." Natuwa si Donoghyue dahil sa pagkukusa at pagiging maintindihin sa kanya ng napakagandang si Yumi. Hindi niya na-realize na isang pagkukunwari lamang ang pagiging mahinhin at pagpapapungay sa kanya ni Yumi. Ang totoong intensyon niyo ay lasingin siya ng husto. Napakagat naman sa kanyang labi ang nasa kabilang kwarto na si Susan na nang makarinig siya ng ilang paggalaw sa katabing kwarto. Kasalukuyan siyang nakatingkayad habang nagdadasal na maging maayos ang lahat sa kanilang plano. "Kinakailangan mong magtagumpay, Yumi. Masyadong matindi ang kapalit ng pagpalya mo rito." Pagkatapos ng ilang baso ng wine at pagkain. Kahit mataas na ang level ng pagpapalakas ni Donoghyue, hindi pa rin niya matanggihan ang inaalok na pag-inom ni Yumi. Kaya unti-unting namula ang kanyang mukha habang nakakaramdam ng pagiging tipsy sa kanyang kinaupuan. Buong gabi ring uminom si Yumi kasama si Donoghyue, kaya namula na rin ang maganda niyang mukha. Masyado itong naging maganda sa mga sandaling ito. "Napakalakas mo talaga sa inuman," nakangiting sinabi ni Donoghyue. Tumitig ang kanyang mga mata sa magandang katawan ni Yumi na parang na-obsess na siya rito. Nakaramdam ng tensyon sa kanyang dibdib si Donoghyue nang bigla niyang maisip si Susan. Muntik ko nang makalimutan na may isa pang magandang babae sa kabilang kwarto. Hindi ba't mas ok kung makikipag-inuman ako sa dalawang magagandang babae ngayong gabi? Maghintay ka lang dito, maganda kong binibini. Tatawagin ko si Empress Carter para makisalo sa atin. Sabi ni Donoghyue. Naghanda na siyang umalis dahil nakakaramdam na siya ng kaunting tama. "Ito na ang aking oportunidad." Nanginig sa sobrang pagkasabik si Yumi nang tumalikod sa kanya si Donoghyue. Hindi na siya nagdalawang isip pa noong hilahin niya ang suot niyang hairpin, at iasinta ito sa bahagi ng likuran ni Donoghyue kung saan matatagpuan ang kanyang puso. Dito na niya diniinan ang pindutan. Wow! Pinindot ni Yumi ang pindutan at agad niyang narinig ang isang tunog sa gitna ng ere. Isang kulay silver na karayom ang lumabas mula sa hairpin. Para itong isang beam ng nanlalamig na ilaw nang dahil sa naging refleksyon ng liwanag mula sa kandila, kasing bilis ng kidlat itong lumipad papunta sa puso si Donoghyue.
Makikita ang kaunting kulay ng asul sa karayom na ito, malinaw na ito ang lasong papatay kay Donoghu. Masyadong naging biglaan ang insidenteng ito, kaya hindi na makakapag-react o makakailag pa rito si Donoghu. Ping! Tumama ang kulay silver na karayom sa likuran ni Donoghu, pero hindi ito tumagos sa kanyang laman. Gumawa lang ito ng isang malutong na tunog bago tumalbog papunta sa sahig. Ano? Nanginig si Yumi sa kanyang nakita, dito na tuluyang namutla ang kanyang mukha. Paano itong nangyari? Perpekto na ang ginawa kong plano. Bakit hindi tumagos sa kanya ang karayom na yon? Bakit ito tumalbog? Dito na tumalikod si Donoghu para titigan si Yumi. At pagkatapos ay nakita ni Donoghu ang silver na karayom sa sahig, kaya agad niyang naintindihan kung ano ang nangyari. Dito na siya suminghal ng, "Oo, hayop ka! Ginawa mo lang pala ang lahat ng ito para magkunwari. Gusto mo akong patayin?" Ako, namutla rito ang mukha ni Yumi. Mahahalatang tensyonado siya sa mga sandaling ito, kaya hindi na siya nakapagsalita pa ng kahit na ano. Dito na naiinis na sinabi ni Donoghu na, "Naku-curious ka ba kung bakit ligtas pa rin ako pagkatapos mong gawin ang lahat ng ganito kaperpekto?" Dito na pinunit ni Donoghu ang suot niyang robe na may larawan ng dragon, na nagpakita sa suot nito na isang malambot na armor. Nagmukhang mamahalin at marangya ang kulay purple na armor ni Donoghu. Masyado itong naging matibay sa kahit na anong tumatama rito. Ito ay walang iba kundi ang purple gold soft armor, isa itong kayamanan na nagmula sa Westrington Palace. Itinago ito ng nakaraang emperor sa kanyang higaan. At nang maging emperor si Donoghu, naisip niya na masyadong maganda ang armor na ito kaya napagdesisyonan niyang isuot na lang ito. Inisip ni Donoghu na maganda isuot ang armor na ito. Hindi niya umasa na may kahit na anong pakinabang ang armor na kanyang nakita nang biglaan nitong iligtas ang kanyang buhay. Oh! Nanginig dito si Yumi, natigilan siya nang makita niya ang suot na purple gold soft armor ni Donoghu. Kaya pala walang nangyari na kahit ano sa kanya, suot niya pala ang armor na ito. Bakit? Bakit napakaswerte ng hayop na ito? Ngumisi si Donoghu habang dahan-dahang nilalapitan si Yumi. Ikaw! Ano ang ginagawa mo? Nanginig dito si Yumi. Parang naging demonyo ang mga mata ni Donoghu sa mga sandaling ito, hinding-hindi niya ito makakalimutan, kahit na kailan. Slap! Malakas na sinampal ni Donoghu si Yumi. Ginamit niya ang buo niyang lakas sa sampal na yon. Napasinghal na lang si Yumi, habang tumatalsik ang buo niyang katawan palayo. Tumama siya sa isang pader, bago dahan-dahang bumagsak sa lupa. Puff! Dumura si Yumi ng dugo, habang nakatinging sumasagot kay Donoghu ng, "Hayop ka! Sinuwerte ka lang ngayong araw. Sa susunod ay sisiguruhin ko nang mapapatay kita." Hindi na siya nagtagumpay sa kanyang plano, kaya hindi na niya kailangan pang magpanggap sa harapan nito. Sa susunod, iniisip mo bang magkakaroon ka pa ng pagkakataon para gawin ito? Singha ni Donoghu. Dito na nagpakita ang malademonyong ngiti sa kanyang labi, habang naglalakad paharap para ipagpatuloy ang pagsampal kay Yumi. Slap! 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 Naging malakas at malutong ang ginawa nitong mga sampal. Tumigil na rin si Donoghu pagkatapos niya itong sampalin ng ilang dosena. Ngumiti ng husto si Donoghu habang tumitingkayad para bumulong sa mga tainga ni Yumi. "Hayop ka, mukha ka lang mahina pero malakas talaga ang loob mo. Nagawa mo pa akong pagtangkaan sa ginawa mo. Gusto mong makipaglaro? Hahayaan ko ang ilan sa mga bantay na makipaglaro sa iyo. Sisiguruhin kong magugustuhan mo ang gagawin nila sa iyo." Dito na sumigaw si Donoghu ng, "Mga bantay! Peter Patter!" Dito na tumakbo papasok ang ilang mga bantay ng palasyo, at buong galang na bumati ng, "Kamahalan." Tumingin si Donoghu kay Yumi at nanlalamig na sinabing, "Dalhin niyo siya sa cultivation room ko. Huwag na huwag niyong pakakawalan ang isang ito." Opo. Dito na dinampot ng mga Royal Guard si Yumi. "Hindi. Huwag mo itong gawin sa akin." Natakot dito ng husto si Yumi, kaya nang hina ng husto ang kanyang mga tuhod. Walang tigil siyang sumigaw, habang kinakaladkad siya ng mga bantay palayo. "Hayop ka, Donoghu! Hindi kita patatahimikin." Halos mawalan ng malay si Yumi nang maisip niya kung paano siya gagahasain ng mga bantay. Dito na niya biglang naisipang magpakamatay.
Pero sinabi lang ito ni Donoghu para takutin siya. Paano niya magagawang ipahiram ang kanyang babae sa ibang tao? Knock. 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 Nang kalagkarin si Yumi palayo, isang imahe ng tao ang nagpakita sa pinto. Nagmukhang ninenerbiyos at nag-aalala ang kanyang itsura. Siya ay walang iba kundi si Susan. Nagmamadaling nagpunta si Susan sa kwarto ni Yumi nang marinig niyang may mali kanilang plano. Pero namutla ang kanyang mukha at nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita niyang nakatayo ang may bagsak na mukhang si Donoghu sa loob ng kwarto. Hindi man lang ito nasaktan ng kahit na kaunti. Nabigo ang kanilang plano. Nang makita ni Donoghu si Susan, malademonyong kumislap ang kanyang mga mata habang nanalamig na sinasabing, magkasabwat kayong dalawa tama. Ang lakas ng loob mo. Kilala sa pagiging tuso at walang awa si Donoghu. Agad niyang naintindihan ang lahat, alam niya na parte si Susan ng tangkang pagpatay sa kanya ngayong gabi. Walang lakas ng loob si Yumi na gawin ito ng mag-isa. Ako, nabahala rito si Susan. Bahagyang naghiwalay ang mapupula niyang mga labi pero hindi siya makapagsalita ng kahit na ano. Slap! Wala nang gana si Donoghu ngayon na makipag-usap kaya agad siyang naglakad paabante para biglang sampalin si Susan. Ginamit niya ang buo niyang lakas para sa sampal na yon. Sumigaw at nanginig si Susan bago siya bumagsak sa lupa. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang nainis na tinitingnan si Donoghu. Wala akong oras sa iyong hayop ka. Lumakas na ang loob mo kaya nagawa mo ng pagplanuhan ang pagpatay sa akin. Napuno ng matinding galit si Donoghu habang sinesermonan si Susan. Gusto mong gamitin si Yumi para patayin ako at makatakas sa palasyong ito. Sinasabi ko sa iyo na hindi ka makakatakas sa mga kamay ko habang buhay. Tatandaan ko ang mga ginawa mo ngayong gabi, babalikan kita sa sandaling maging opisyal ang pagupo ko sa trono. Dito na sumigaw si Donoghu ng, mga bantay. Dalhin niyo ang hayop na ito sa kulungan. Agad na tumakbo papasok ang ilang mga Royal Guard para itali at dalhin sa kulungan si Susan. Nanginig ng husto ang buong katawan ni Susan, napuno rin ng desperasyon ang kanyang mga mata. Ito na ang katapusan ng lahat. Nakumbinsi na niya si Yumi sa plano na kanyang ginawa para patayin si Donoghu pero nagawa pa rin niyang mabigo rito. Hindi na ako makakatakas pa rito. Namutla rito ang mukha ni Donoghu. Nakahinga na rin siya ng maluwag matapos umalis ang mga bantay na may bitbit kay Susan. Pagkatapos ng ilang segundo ay dahan-dahan na rin kumalma si Donoghu. Tinawag niya ang isang yunuko para magutos ng, dalhin niyo si Florian sa palasyo. Opo, kamahalan. Nagmamadaling sagot ng yunuko bago mabilis na naglakad palabas. Pagkatapos ng isang sandali, bumalik ang yunuko na sinundan ng nagtatakang si Florian. Kamahalan. Pagkatapos pumasok sa kwarto, mabilis na lumuhod si Florian. Sinubukan niyang magbigay galang kay Donoghu, habang sinasabi na, ikinagagalak ko pong makita ka kamahalan. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ng ganitong oras, kamahalan, ano po ang inyong gusto? Bumulong naman si Florian sa kanyang puso. Masyado nang malalim ang gabi. Wala naman sigurong problema no? Florian. Malalim na huminga si Donoghu at nagkunwaring nasasaktan sa mga nangyari. Nakikiramay ako sa iyo. Ang iyong asawang si Yumi, na aksidente siya kanina. Ano? Dito na biglang kumabog ang puso ni Florian, masyadong biglaan ang balitang ito. Nagblangko ang kanyang isipan habang tinititigan si Donoghu, hindi na siya makapagsalita sa mga sandaling ito. Na-aksidente ang asawa ko. Mali ba ako nang narinig? Florian. Napahawak na lang si Donoghu sa kanyang noo na para bang sinisisi nito ang kanyang sarili. Sinubukan niyang gumawa ng mga kalokohang maikukwento niya kay Florian. Tinak-advantage ni Susan ang abalang si Yumi at itinulak ito sa isang balon kanina. Dito na tumingin sa isang balon sa bakuran ang tila ba nagsisising si Donoghu, at noong makarating sa akin ang balita, siya ay Pof! Hindi na napigilan pa ni Florian ang kanyang sarili nang marinig niya yon. Agad siyang bumagsak sa lupa na sinundan ng isang napakalakas na kalabog. Pagkatapos ng ilang segundo ay nakapag-react na rin si Florian. Sumugod siya papunta sa well at tumingkayad sa bunganga nito bago umiyak ng malakas. Mahal kong asawa. Huwag kang mamamatay. Hindi ito totoo, hindi ito, walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi.
Dito na biglang nag-collapse si Florian. Kahit na madalas siyang magnasa sa ibang mga babae, at nagpapasaway sa kanyang asawa, mahal na mahal pa rin niya si Yumi at hindi ito nagbago matapos ng napakaraming taon. Hindi lang maganda si Yumi dahil matalino rin ito. Wala nang mas perfect pa kay Yumi sa dami ng mga naitulong nito sa kanya. Marami ng mga nagawang pagkakamali si Florian noon, pero palagi pa rin siyang pinapatawad ni Yumi na tumutulong din sa kanya para makalabas sa mga gulo na kanyang pinapasok. 2 araw pa lang ang nakalilipas nang maisip ng papunta sa Westrington na si Florian kung gaano siya kaswerteng magkaroon ng isang asawa na kagaya ni Yumi. Dito na siya nangakong mamahalin niya ito sa sandaling makuha niya ang tagumpay. Pero hindi niya inasahang mamamatay si Yumi sa isang aksidente 2 araw matapos nilang dumating sa Westrington. Hindi ka pwedeng mamatay, mahal. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi pwede. Tatalo na sana sa baon ang nasasaktang si Florian sa mga sandaling ito. Hindi mamamatay ang asawa ko, hindi. Agad namang sumugod si Donoghu para hawakan ang braso ni Florian sa tamang oras. Huwag kang magpadala sa emosyon mo, Florian. Nakakonekta ang balon na ito sa ilalim ng ilog. Kanina pa sana natin siya nakita kung okay lang ang asawa mo. Nagpakita si Donoghu ng naaawang itsura habang hinahawakan si Florian sa kanyang balikat. Hindi na natin maibabalik pa ang mga nawala nating mahal sa buhay. Kaya kailangan mong magpakatatag para sa iyong sarili. Nagpakita si Donoghu ng nalulungkot na mukha habang sumisinghal sa kanyang sarili. Nagkaroon na siya ng plano bago pa man niya tawagin si Florian. Ikukulong niya si Yumi sa kanyang cultivation room at papalabasing namatay na ito. Sa sandaling maloko niya si Florian, ay magagawa na niyang makasama si Yumi kailanman niya gustuhin. Isang ngiti ang nagpakita sa mga labi ni Donoghu. Nagsinungaling siya kay Florian na namatay si Yumi hindi dahil sa takot niya rito, kundi dahil sa pangangailangan niya ng mga talentadong tao sa kanyang paligid bilang bagong emperor. Yumi ko! Nanginginig na sigaw ni Florian, dito na nagdilim ang kanyang paningin at halos mahimatay na sa kanyang kinatatayuan. Hayop ka, Susan! Dito na biglang naalala ni Florian ang isang bagay. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi na, dapat ko lang siyang patayin ngayong pinatay niya ang aking asawa. Personal ko siyang papatayin. Namula ang mga mata ni Florian nang sabihin niya iyon. Napuno ng pumapatay na aura ang buo niyang katawan sa mga sandaling ito. Wala siyang ideya na niloloko lang pala siya ni Donoghu. Hindi pa patay si Yumi, nakakulong lang ito sa kanyang kwarto sa loob ng palasyo. Oh! Napabuntong hininga na lang si Donoghu habang hinihikayat si Florian na. Naiintindihan ko ang mga nararamdaman mo sa mga sandaling ito, pero hindi pa pwedeng mamatay si Susan ngayon. Kailangan ko pa siya para papapunta rito si Daryl. Kumislap ang mga mata ni Donoghu, habang nagpapatuloy sa pagsasabi ng, nakikita ko na si Daryl ang dahilan kung bakit sinaktan si Susan ang asawa mo. Malalim na rin ang away nilang dalawa. Si Susan din ang kinikilalang ninang ni Daryl, kaya natural lang nakamuhian niya kayong dalawa. Ito siguro ang dahilan kung bakit niya pinatay ng walang awa ang iyong asawa. Si Daryl ang may kasalanan ng lahat. Huwag kang mag-alala dahil hahayaan kita na patayin mo si Daryl sa sandaling mahuli natin siya para maipaghiganti mo ang ginawa niya sa iyong asawa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Florian habang umuusok ang kanyang katawan sa sobrang galit. Tama nga ang kamahalan. Kasalanan ni Daryl ang lahat ng ito. Pinigilan ni Florian ang kanyang galit habang umiiyak na sinasabing, tama nga po kayo, kamahalan. Susundin ko po ang mga kagustuhan nyo. Natutuwang tumango si Donoghu bago buong pagmamalaking magsalita ng, patawarin mo ako Florian, hindi ko man lang naprotektahan ang iyong asawa. Huwag kang mag-alala dahil babawi ako sa nagawa kong ito sa iyo. Maraming salamat po sa inyong biyaya, kamahalan. Pinunasan ni Florian ang kanyang mga luha at buong pagpapasalamat na sumagot kay Donoghu. Dito na tumigil sa pagsasalita si Donoghu. Ikinaway niya ang kanyang katawan na nagbibigay ng senyales kay Florian na umalis sa kanyang kwarto. Tumawa siya rito. Umangat ang magkabilang gilid ng kanyang mga labi habang tinitingnan ang likuran ni Florian na puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Pareho silang nagmula sa pamilya Darby pero masyado pa ring inferior si Florian kay Daryl. Sapat na maging ang napakababaw na kasinungalingan para lokohin ang isang ito.
Hindi mo ako masisisi, Florian. Ano nga ba ang magagawa ko ngayong napakaganda talaga ng iyong asawa? Samantala, sa loob ng isang kuweba sa likuran ng MT, ng World Universe Continent. Umepekto na ang potion sa katawan ni Era, dito na niya niyakap ng mahigpit si Ambrose, hindi niya ito magawang pakawalan. Kumalma ka, Era. Kumalma ka na. Nagmawis ng husto si Ambrose habang nagpapatuloy sa kanyang pakikipag-usap kay Era. Pero nawala na sa kanyang sarili ang babaeng ito, kaya hindi na ito nakinig pa sa kanya. Sinubukan ni Ambrose na pakawalan ang kanyang sarili sa pagkakahawak ni Era, pero hindi pa bumabalik sa dati ang kanyang internal energy. Dito na siya nawala ng pag-asa dahil hindi niya magawang makawala sa pagkakayakap ni Era. Agad na napuno ng gigil ang dibdib ni Ambrose nang mas maging bayolente si Era. Sino nga ba ang makakatiis sa ganito kagandang babae na siyang yumakap sa kanya? Kasalukuyan din nilang nagugustuhan ang isa't isa mula noong una silang magkasama. Tamang pagkakataon na lang ang kanilang hinihintay bago nila simulan ang kanilang relasyon. Hindi maaari. Agad na ginising si Ambrose ng kanyang konsensya noong magpapadala na siya sa ginagawa ni Era. Kasalukuyang nasa ilalim ng gamot na kanyang ininom si Era, kaya hindi niya gustong gawin ang mga bagay na ito. Siguradong wala na siyang pinagkaiba pa sa hayop sa sandaling may gawin siya na kahit ano rito. Hindi ko ito dapat gawin sa kanya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ambrose nang maisip niya kung ano ang mga nangyayari. Dito na niya binunot ang dala niyang patalim. Hindi na siya nagdalawang isip pariyot. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang patalim at agad na hiniwa ang kanyang hita gamit ito, dito na sumirit ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Hiss! Napabuntong hininga si Ambrose nang maramdaman niya ang matinding sakit mula sa kanyang hiwa, mas gising na siya sa mga sandaling ito. Wala na siyang magagawa pa. Natatakot siya na baka madala siya sa ginagawa ni Era, kaya naisip niya ang paraang ito para mapanatiling gising ang kanyang isip. Kuya Ambrose. Mahigpit na niyakap ni Era si Ambrose, parang naka-ekstasi na ang mga mata nito nang makita ito ni Ambrose. Umihip ng maligamgam na hangin si Era kay Ambrose, dito na nangati ang kanyang tainga na hindi nakapagpakomportable sa kanyang pakiramdam. Kumapit ka lang, Era. Matatapos din yan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ambrose, parang hindi na matitibag ang kanyang paningin sa mga sandaling ito. Nandito ako para sayo. Maganda na ang ipinapakita mong progress sa gamot na yan. Dito na muling hiniwa ni Ambrose ang kanyang sarili. Mas marami pang dugo ang sumirit mula sa kanyang hiwa. Sa loob ng ilang oras ay hinayaan ni Ambrose na kumapit sa kanya si Era habang pinapanatili ang kanyang mga prinsipyo sa buhay. Hindi siya gumalaw at gumawa ng kahit na anong hindi kanais-nais na bagay kay Era. Pero nang dahil kay Era ay napilitan si Ambrose na hiwain ng paulit-ulit ang kanyang sarili sa bawat sandaling madadala na siya ng temptasyon. Pagkatapos ng ilang oras ay dahan-dahan na ring nawala ang epekto ng potion sa katawan ni Era. Pagod na pagod ito kaya tahimik itong nakatulog habang nakahiga sa isang tabi. Hindi na mabilang ni Ambrose ang dami ng mga hiwa na kanyang ginawa sa kanyang sarili, masyado na siyang maraming sugat. Babad na rin sa dugo ang namumula niyang mga damit na parabang naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya, namutla ng husto ang mukha nang nanghihinang si Ambrose. Nakahinga na ng maluwag si Ambrose nang makita niyang nakatulog na ang kaibigan niyang si Era. At sa wakas ay hindi na niya kailangan pang bantayan ito. Tapos na rin sa wakas, makakapagpahinga na rin ako rito. Peter Patter. Nakarinig siya ng mga tunog ng yapak mula sa labas ng kuweba na parabang tumatakbo papasok ang napakaraming tao. Dito na kumislap ang mga mata ng nagiging alerto na si Ambrose. Sa mga sandaling yon, libo-libong mga elite mula sa mundo ng mga cultivator ang nagtipon-tipon sa labas ng kuweba. Isang pinagpalang imahe na nakasuot ng kulay puting dress ang nanguna sa kanila. Nagmukha itong isang diwata, ang imaheng ito ay walang iba kundi si Megan. Nag-enjoy ang mga cultivator sa idinaos na moon gazing banquet noong nakaraang gabi. Sinabihan sila ni Megan na huwag umalis matapos ng banquet. Naghanda siya ng isang lugar para mapagpahingahan niya at ng mga kasama niya sa EMI. Simple lang ang gustong mangyari ni Megan. Nakainom si Era ng love potion at nakulong kasama ni Ambrose. Hindi matitiis ng dalawang ito ang temptasyon sa isa't isa, kaya hindi magiging maganda ang mga mangyayari.
Inisip ni Megan na masyadong nakakadiring panoorin ang bagay na ito ng mag-isa, kaya mas pinili niyang isama ang mga cultivators na yon para manood kasama niya. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta roon si Megan, kasama ang mga cultivators ng iba't ibang sekta ng ganito kaaga. Kasama rin nila ang isang tao na dating namuno ng IMI, si Aurora. Binantayan siya ng maigi ng ilang mga disipulo ng IMI. Nagsuot ito ng isang kulay purple na dress na siyang nagpakita sa kanyang pagkakakilanlan bilang Ice Lady Goddess. Masyado siyang maganda habang nagpapakita ng pagkabagabag at kaguluhan ang maselan niyang mukha. Masyadong mahaba ang gabing ito. Era at Ambrose, huwag niyo sanang may mangyari na hindi maganda sa inyong dalawa. Mahigpit na hinawakan ni Aurora ang parang gawa sa jade niyang kamay habang namamawis ng husto ang kanyang mga palad. Maraming mga isinamang tao si Megan para panoorin ang mangyayari sa magkapatid. Dito na makikita ang totoo niyang intensyon, gusto niyang sirain sina Aurora at Daryl. Hindi na ako secmaster ng IMI. Wala na akong pakialam sa reputasyon ko, pero masyado pang bata si Ira. Paano niya magagawang mamuhay ng maayos sa hinaharap kung maagang nawala ang kanyang pagkabata? Ano pang mukha ang maihaharap niya sa lahat? Nabahala ng husto si Aurora nang maisip niya ang posibilidad na ito, nagpatuloy siya sa pagdadasal habang papalapit ng papalapit sa kuweba. Pakiusan, Diyos ko, tulungan mo po sina Era at Ambrose. Huwag niyo pong hayaan na may mangyari sa kanilang dalawa. Napansin ni Megan ang itsura ni Aurora. Aurora. Naglakad si Megan palapit kay Aurora, hindi na niya maitago ang panunukso sa sumisinghal niyang mukha. Mahina niyang sinabi na huwag ka nang magdasal. Alam mo namang walang kahit na sino ang makakatiis sa love potion na iyon, hindi ba? Sandali na lang at mapapanood mo na rin ang palabas ng iyong anak. Siguradong pasisikatin nito ang anak mo sa siyam na mga kontinente. Tawa ni Megan. Makikita ng kahit na sino ang matinding hinanakit sa kanyang mga mata. Ninakaw mo sa akin ang aking Daryl at ipanganak ang hayop na ito sa nang dahil sa kanya. Dapat lang na malaman mo ang kapalit nito. Ikaw. Dito na namula ang mukha ni Aurora habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang galit. Gusto niyang sagutin si Megan, pero wala na siyang masabi na kahit ano. Masyadong walang awa at traidor si Megan, mas naging makamandag pa ang kanyang puso kaysa sa isang ahas o alakdan. Wala nang salita sa mundong ito na makakapaglarawan sa kanyang kasamaan. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Megan, hindi na niya pinansin si Aurora at direktang naglakad papasok sa batong kuweba. Nang makarating siya sa kuweba, hindi nagmadali si Megan na buksan ang pinto. Malademonyo itong ngumiti habang sumisigaw sa entrance ng, "Gising na po ba kayo, kamahalan? Sumikat na po ang araw." Tumawa rito si Megan. At pagkatapos ay agad na gumawa ang magkabilang gilid ng kanyang labi ng isang malisyosong ngisi. Daryl, nakipagsiping sa isa't isa ang dalawa mong mga anak. Tingnan natin kung paano ka pa haharap sa kahit na sinong tao sa siyam na kontinente sa sandaling kumalat ang tungkol dito. Megan. Napasimangot si Ambrose nang marinig niya ang boses ni Megan. Dito na nanlamig ang kanyang itsura. At pagkatapos ay huminga ng malalim si Ambrose at nanlalamig na sumagot ng, "Ano naman kung sumikat na ang araw? Nilabag ng ginawa mo sa akin ang pinakamababang antas ng aking prinsipyo sa buhay. Mula ngayon ay wala na tayong kahit na anong kaugnayan sa isa't isa. Kung ako sa iyo ay sisiguruhin kong hindi na ako makakawala rito, dahil kung hindi ay sisiguruhin ko as ayo na walang titirara na kahit ano sa emisect." Hiniwa niya ang kanyang sarili ng maraming beses kagabi kaya parang nanghihina ang boses ni Ambrose sa mga sandaling ito. Pero naging matatag at determinado pa rin ang ginamit niyang tono sa pagsasalita. Itinuring niyang kaibigan si Megan, pero ito pala ang igaganti ni Megan sa kanya. Wala na talagang kapatawaran ang ginawang ito ni Megan. Dito na biglang umingay ang lahat sa labas ng kuwebang gawa sa bato. Siguradong nahihibang na ang batang ito. Ang lakas ng loob niyang pagsalitaan nang ganito ang Alliance Master. Kahit na isa pa siyang prinsip, nasa teritoryo pa rin siya ng World Universe, wala siya sa kaharian nila sa kontinente ni New World. Nanginig dito si Megan. Nagdikit ang kanyang mga kilay ng bahagya habang nagdidilim ang kanyang mukha. Ako ang Alliance Master ng World Universe, Ambrose. Ang lakas ng loob mong ipahiya at pagsalitaan ako ng ganyan. Pero napansin ni Megan ang nanghihinang tonos at pagsasalita ni Ambrose.
Agad na nagliwanag sa ngiti ang kanyang mukha nang maisip niya ito. Mukhang napagod si Ambrose kaya siguradong may nangyari sa kanila ni Ira kagabi. Habang iniisip ang mga posibilidad, nakangiting sinabi ni Megan na, "Oh, bakit ka nagagalit sa akin, aking prinsip? Ginawa ko ang bagay na ito para sa ikabubuti mo." Mas tumaas pa ang ipinapakitang ngiti ni Megan, habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. "Alam ko namang gusto mo ang hayop na yan, kaya tinulungan na kitang makasama siya sa kuwebang ito at bigyan ka ng pagkakataon para makasama siya ngayong gabi. Marami na akong nagawa sa'yo, pero hindi mo man lang nagawang magpasalamat sa akin. At nagawa mo pa akong sisihin sa pangyayaring ito." Naniniwala si Megan na may nangyari sa pagitan nina Ambrose at Ira. Ang hindi niya alam ay nagtunog mahina ang nagsasalitang si Ambrose nang dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanyang katawan. Kasabay nito ang pagbubulungan ng mga taong kasama ni Megan. "Kamahalan, naririnig ko po na pagod ang inyong boses, mukhang hindi po kayo nakatulog ng maayos kagabi." "Mukha nga." Tawa ng ilan sa kanila. Kagaya ni Megan, naniwala ang ilang mga cultivator na nakipagsiping sa isa't isa, sina Ambrose at Megan. Dahil bakit siya magkakaroon ng nanghihina at pagod na boses kung walang nangyari sa kanila? Nagkomento ang lahat sa bagay na yon. Dito na nanginig si Aurora habang napapaatras ng 2 beses, malinaw na makikita ng lahat ang pamumutla sa maganda niyang mukha. "Grabe! Tapos na sila. Hindi na ba nakapagtimpi sa kanilang mga sarili sina Ambrose at Ira kagabi? Magkapatid silang dalawa, kaya ano na lang ang mukhang maihaharap nila sa ibang tao sa sandaling kumalat ang balitang ito." Na-stress ng husto si Aurora nang maisip niya kung ano ang maaaring mangyari dito na nagdilim ang kanyang paningin na bang malapit nang mawalan ng malay. Natutuwa namang ngumiti si Megan nang makita niya ang reaksyon ng lahat. Nagawa pa nga ng ilang mga tigasing tao sa paligid na sumigaw kay Megan ng, "Alliance Master! Dalian mo nang buksan ang pinto." "Oo nga. Tingnan natin. Siguradong may kapanapanabik na nangyari sa loob ng kuwebang ito kagabi." "Oo nga, halika na." Tinanggal ni Megan ang ngiti sa kanyang mukha, at tumingin sa kanyang paligid nang marinig niya iyon. Dito na niya nanlalamig na sinabing, "Naririto tayo ngayon sa Emisec kaya ako ang magdedesisyon kung bubuksan ko ba ang pintuang ito o hindi. Bakit ba kayo nagmamadali?" Kahit na nanlamig ang kanyang tono, kumislap pa rin ang puno ng pride at tuwang mata ni Megan. Gusto niyang matawa sa mga sandaling ito. Nagawa ko ngang pataasin ang curiosity ng mga elite na ito rito. Kaya sigurado ako na magiging mabilis ang pagkalat ng usap-usapan sa sandaling bumaba ang mga ito ng MT-ME. Alam na nila kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi nagmadali si Megan na buksan ang pintuang gawa sa bato. Mayroong isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Tumahimik ang lahat nang marinig nila si Megan, agad nilang itinikom ang kanilang mga bibig. Bahagyang napabuntong hininga si Megan bago tumawag sa batong pinto ng, "Oh, kamahalan, mayroon po akong natanggap na balita, mukhang isa itong mabuti at masamang balita para sa inyo. Gusto niyo po ba itong marinig?" Kumunot ang mga kilay ni Ambrose sa sobrang galit habang nanlalamig na sumasagot ng, "Tigilan mo na ang mga kalokohan mo, Megan. Pagod na ako sa pagkukunwari mo. Magsalita ka na lang kung may gusto kang sabihin." Nakilala na niya ito nang magtapos ang ginanap na pagdiriwang kahapon. Dito na niya na-realize kung gaano naging malisyoso si Megan noong gawin niya ang bagay na ito kay Ambrose at Ira. Mukhang kasing malisyoso ng kanilang mga plano ang maganda niyang mga ngiti. "Sige, sasabihin ko na lang po kung ganoon." Hindi rito nagalit si Megan, kahit na nanlalamig na nagsalita sa kanya ang galit na si Ambrose. At sa halip ay ngumiti pa ito ng mataas habang sinasabi na, "Kamahalan, alam niyo naman po na anak sa labas ni Aurora si Ira, hindi po ba? Pero mukhang hindi niyo po kilala kung sino ang tunay nitong ama, tama?" "Ano?" Natigilan dito ang naguguluhang si Ambrose. Bakit biglang ikinuwento ni Megan ang bagay na ito rito? Hindi ko pa naririnig kailanman na magkwento si Ira tungkol sa kanyang ama. Nakilala ko na ba ito noon? Tama nga si Megan, wala pang kahit na anong alam si Ambrose tungkol sa tunay na ama ni Ira. Gusto na niya itong itanong kay Ira noon, pero napagdesisyonan niyang pigilan ang kanyang sarili dahil isa itong sensitibo at pribadong bagay para kay Ira. Kasabay nito ang mainit na debateng nabuo sa mga taong nasa paligid ni Megan. Si Daryl ang ama ni Ira, hindi ba?
Kinwestiyon ng Alliance Master si Aurora sa harap ng lahat noong Millennium Event, agad naman itong inamin ni Aurora sa harap nating lahat noon. Oh, dito na nagiging interesante ang bagay na ito. May usap-usapan din kasi na anak din sa labas ni Daryl ang bagong prinsip ng New World. Sinabi ito ng mismong ina ng prinsip, nang patayin ni Lord Kenny ang dating New World Emperor at ideklara ang kanyang sarili bilang bagong emperor. Talaga? Hindi ko ito maaalala kung hindi mo nabanggit ang bagay na yon. Kung ganoon, magkapatid pala sa labas sina Ambrose at Ira. Napaka-interesante na talaga ng pangyayaring ito. Kasalukuyang magkasama ngayon sa loob ng kuweba ang magkapatid sa labas na sina Ambrose at Ira. Dito na biglang nagtawanan ang mga tao sa paligid. Nagbulungan ang lahat tungkol sa bagay na yon na siyang naging dahilan ng mataas na pagngiti ng natutuwang si Meghan. Dito na inayos ni Meghan ang kanyang lalamunan at sabihing, mukhang hindi mo pa rin ito naiintindihan, kamahalan. Si Daryl ang ama ni Ira na siya mo ring ama. Ano? Nagblangko ang isipan ni Ambrose na parabang tinamaan siya ng kidlat. Dito na siya blangkong napatingin sa natutulog ng mahimbing na si Ira. Kapatid ko si Ira. Paano itong nangyari? Hindi ito maaari, siguradong kasama sa madilim na plano ni Meghan na sabihin ito para makita niya akong nagdurusa. Hinihila niya ang paa ko paibaba para ipahiya ko sa lahat. Nagalit ng husto si Ambrose sa loob nisang sandali, at pagkatapos ay sumigaw siya sa batong pinto ng, manahimik ka. Hinding-hindi kita mapapatawad sa kalokohang pinagsasabi mo. Hindi pwedeng maging anak ni Daryl si Ira. Hindi. Nakabuo na ng plano kagabi si Ambrose. Sa sandaling makaalis sila ng Emmy, isasama niya si Ira, at ang ina nito pabalik ng palasyo sa New World. At pagkatapos ay hihingi siya ng pahintulot kay Lord Kenny na pakasalan si Ira hanggang sa mabuhay sila ng masaya hanggang kamatayan. Masyadong naging biglaan ang balita na ang babae na kanyang minamahal, ay ang nakababata niyang kapatid, hinding-hindi matanggap ni Ambrose ang nakakagulat na katotohanan. Kamahalan. Makikita ang matinding tuwa sa mukha ni Meghan, habang dahan-dahang sinasabi na, huwag kang magalit dahil totoo ang mga sinabi ko. Inamin mismo ni Aurora na nakasama niya si Daryl ng isang gabi na siyang nagbigay ng buhay sa kanyang anak na si Ira. Sinabi niya sa amin ang lahat noong Millennium Event ng aming Emmy sect. Hindi na niya nagawa pang manatili sa Emmy noong ikalat namin ang eskandalo na kanyang ginawa sa siyam na mga kontinente. Alam ng mga kapwa naming cultivator ang tungkol sa kwentong ito. Bakit hindi mo nalang pakinggan ang kanilang mga sasabihin? Dito na tumalikod si Meghan at tumingin sa lahat ng nasa kanyang likuran. Si Watson na nagmula sa Tucker cult ang unang humakbang paabante at tumawa sa labas ng batong pinto habang sinasabi na, tama ang mga sinabi ng Alliance Master, kamahalan, anak ni Daryl ang batang si Ira. Kasabay nito ang pagtawa ng mga umiiling na mga elite ng iba't ibang sekta sa kanyang paligid. Oo, naging saksi kami sa pagaming iyon ni Aurora. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa amin, nandito naman si Aurora. Gusto mo bang marinig sa kanya ang katotohanan? Dito na biglang tumawa ang lahat. Oo nga, hinding-hindi mo mababali ang katotohanan, huwag mo nang takbuhan ang problema, kamahalan. Nang hina ng husto ang mga binti nang namumutlang si Aurora sa mga sandaling ito na parabang mawawalan na siya ng malay anumang oras. Ito na ang katapusan ng lahat. Matagal nang alam ni Meghan ang katotohanan tungkol sa pagiging magkapatid ni Ambrose at Ira, pero hindi niya pa rin sinabi kay Ambrose ang tungkol sa bagay na iyon. Walang pag-alinlangan niyang ikinulong sina Ambrose at Ira kagabi, gaano nga ba kawalang awa at kagaling ang ginawa niyang ito. Mas walang awa pa kaysa sa pagpatay ng isang tao ang ginawang ito ni Meghan, mas wala itong awa ng libo-libong beses. Napakasama talaga ng budhi nito. Ninenerbiyos na kinagat ni Aurora ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Meghan. Gustong-gusto na niyang patayin si Meghan ng libo-libong beses nang dahil dito, pero kasalukuyan pa ring nakaselyo ang kanyang mga akupoint. Bantay sarado rin siya ng ilang mga disipulo ng Emmy, kaya hindi niya magawang sumugod papasok sa kuweba. Buzz! Samantala, sa loob ng batong kuweba, natigilan si Ambrose nang marinig niya ang sinabi ng mga ito. Naramdaman niya na parabang sasabog na ang kanyang ulo. Totoo nga, kapatid ko si Ira. Nag-react na rin si Ambrose matapos ang ilang segundo.
Lumingon siya kay Ira at huminga ng malalim habang natutuwa sa kanyang sarili. Mabuti na lang at pinanindigan ko ang aking prinsipyo kagabi kaya wala akong ginawa na kahit ano kay Ira. Dahil kung hindi ay wala na akong mukha na maihaharap sa publiko sa sandaling kumalat ang balitang ito. Dito na naisip ni Ambrose si Daryl na siyang gumalit ng husto sa kanyang puso. Daryl! Ikaw na naman? Hindi ako makapaniwala na ikaw ang tunay kong ama. Bakit? Bakit Ira? Paano mo naging anak ang taong minamahal ko? Samantala, sa labas ng kuweba. Wala na silang narinig na kahit anong sagot mula kay Ambrose. Dito na napangiti si Megan, habang sinasbi na, hindi mo rin ako masisisi, kamahalan. Katatanggap-tanggap ko lang ng balitang ito. Dahil kung hindi ay hindi ko magagawa ang ginawa kong ito kagabi. Sa bagay, magkakaibigan naman tayo rito, kaya gusto lang kitang tulungan sa gusto mo. Pero masyado talagang maliit ang mundo na ating ginagalawan, sino nga ba ang mag-aakala na kapatid mo pala ang taong gusto mong pakasalan? Kung mayroon ka mang tao na dapat sisihin, siya ay walang iba kundi ang iyong ama. Marami na siyang naging babae sa paligid kaya nangyari ang bagay na ito. Huminga ng malalim si Ambrose habang nanalamig na sinasabing, pwede bang tigilan mo na ang kalokohan mo, Megan? Alam ko na ang bagay na sinusubukan mong gawin. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang gusto mo. Hindi mangmang si Ambrose, alam niya na sinasadya itong gawin ni Megan. Bakit nga ba nito isasama ang iba't ibang mga sekta sa kuwebang ito? Gusto niyang ipahiya sina Ambrose at Ira. Sinabi niyang katatanggap-tanggap niya lang sa balita tungkol sa tunay na ama ni Ira. Kalokohan! Nagsisi ng husto si Ambrose na itinuring niyang kaibigan si Megan, na nagudyok sa kanyang pumunta sa palasyo ng North Moana para iligtas ito. Tumawa naman si Megan at nagtatagumpay ng umiti sa mga sandaling ito. Sawa na siyang makipaglokohan kaya sinabi na niyang, nagkakamali ka riyan, wala akong gusto na kahit ano. Nakokonsensya talaga ako noong malaman ko ang nararamdaman mo kay Ira. Naisip ko lang na gusto kong makatulong kagabi pero nagkamali talaga ako sa ginawa kong ito. Nandito ako para buksan ang pinto at palabasin kayong dalawa riyan. Napagdesisyonan ng pakawalan ni Megan sina Ambrose, Ira, at Aurora sa sandaling buksan niya ang batong pintuan papasok sa kuweba. Confident siya na may nangyari talaga kina Ambrose at Ira kagabi kaya hindi na niya kailangan pang patayin ang mga ito sa sandaling ipahiya niya ang mga ito. Sa bagay, isa talagang malaking tabuo ang incest sa siyam na mga kontinente, kaya siguradong kamumuhian ng lahat ang magkapatid na ito. Sa sandaling malaman ito ng lahat, agad na mapupunta sa walang hanggang kahihiyan ang tatlong ito na maaaring magdala sa kanila sa napipinto nilang kamatayan. Kaya hindi na kailangan pang dungisan ni Megan ang kanyang mga kamay. Hindi na sumasagot si Ambrose kay Megan, kaya ikinaway na nito ang maladyad niyang kamay para bigyan ng utos ang mga tao na kanyang kasama. Buksan na natin ang pinto at salubungin ang kamahalan at ang kanyang kapatid mula sa loob ng kuweba. Opo. Mabilis namang sumagot ang nakatayo sa isang tabi na si Fanny. Dito na siya naglakad paabante para buksan ang pinto. GRK! 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 Dahan-dahan nilang binuksan ang batong pintuan ng kuweba. Nag-focus ang atensyon ng lahat sa daanan papasok ng kuweba. Hindi na sila makapaghintay na makita ang kahiyahiyang eksena na ito. Hiss! Pero nagulat sila sa kanilang nakita. Napapigil ang lahat nang makita nila ang dalawa. Nakita nilang nakaupo si Ambrose sa daanan papasok sa kuweba. Kasalukuyang punong-puno ang katawan nito ng sugat. Naging siksik sa sobrang dami ang mga sugat na ito na bumalot sa buo niyang katawan. Isa itong tanawin na magbibigay alab sa puso ng kahit na sino, lalo na noong matuyo ang dugong nagmula sa mga sugat na ito. Namutla naman ng husto ang mukha ng sugatang si Ambrose. Makikita namang nakahiga sa sahig na hindi kalayuan kay Ambrose ang mahimbing na natutulog na si Ira. Naging kalmado at maselan ang maganda niyang mukha na para bang hindi pa rin nawawala ang maganda at mapagmahal nitong sarili. Nasurpresa ang lahat dahil nakita nila na hindi man lang nagkaroon ng kahit na isang sira ang suot nitong damit. Grabe! Natigilan sa kanilang nakita ang lahat. Ilang taon na silang cultivator sa mundong ito, kaya mabilis nilang na-realize na hiniwa ni Ambrose ang kanyang sarili sa sobrang desperasyon na panatilihing diretso ang kanyang pag-iisip, kaya siguradong walang nangyari sa kanilang dalawa ni Ira kagabi. Ilang beses niyang hiniwa ang kanyang sarili para masugatan ng ganyan katindi.
At gaano kalakas na fighting spirit ang kinailangan niya para magawa ang bagay na ito sa kanyang sarili. Dito na tuluyang nagulat ang lahat. Pagkatapos ng 1-0 segundo, agad na napalitan ng paghanga ang pagkagulat na naramdaman ng lahat. Mukhang mas pinili ni Ambrose na hiwain ang kanyang sarili para kumalma at manatiling gising kaysa magpadala sa temptasyon na kanyang nararamdaman. Isa talagang tunay na gentleman si Ambrose kahit masyado pa siyang bata. Isa nga talaga siyang gentleman. Totoo nga ang kasabihang like father, like son. Dito na biglang naalala ang lahat ang isang lalaki na siyang ama ni Ambrose. Ang itinuring na bayani at tagapagtanggol ng World Universe. Ang Sectmaster ng Elysium Gate. Si Daryl Darby, ang Indomitable Darby. Totoo nga ang kasabihang like father like son. Karapat-dapat nga si Ambrose na maging anak ni Daryl. Maraming beses nang nagmukhang masama si Daryl sa mata ng lahat, pero wala naman siyang ginawa na kahit na anong pagkakamali noon. Itinayo ni Daryl ang Elysium Gate sect sa batang edad na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa mundo ng mga cultivator sa World Universe. Pinuri niya ang mga mababait at pinarusahan ang masasama. Pinamunuan niya rin ang Elysium Gate, Flower Mountain, at Eternal Life Palace sect noong depensahan nila ang World Universe sa pananakop na ginawa ng New World. Masyado pang bata si Ambrose pero hindi pa rin ito naging inferior kay Daryl. Sa bagay, kagaya nga ng kasabihang like father like son. Nanginig si Meghan at ang mga elite mula sa iba't ibang mga sekta. Napakagat na lang sa kanyang labi si Meghan habang humahangang tinititigan si Ambrose. Napansin niya ang libo-libong mga hiwa sa katawan ni Ambrose at ang namumula sa dugo nitong mga damit. Namutla at nanginig ang buo nitong katawan pero nagawa niya pa ring maglabas ng isang kahanga-hangang aura. Masyadong puro ang nagliliwanag niyang mga mata na para bang mapapalayo nito ang lahat ng kasamaan sa mundo. Natigilan dito si Meghan. Napanatiling diretso ni Ambrose ang kanyang isipan. Ito ba ang kanyang ginawa buong gabi? Paano itong nangyari? Nanginig dito ang buong katawan ni Meghan. Agad na napangibabawan ng pagkagulat ang kanyang pride at ang pagkaarogante na kanyang ipinapakita. Habang natutuwa naman sa kabilang banda ang ina ni Ira na si Aurora. Natutuwa niyang tiningnan si Ambrose habang tumutulo ang luha sa tuwang-tuwa niyang mga mata. Magaling? Walang nangyari na kahit ano sa kanilang dalawa. Mabuti naman. Nagising sa mga sandaling ito ang natutulog na si Ira sa ingay ng dahil sa ingay na ginagawa ng mga tao sa kanyang paligid. Kuya Ambrose. Nagugulat na nanginig ang kanyang katawan nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang kapatid niyang si Ambrose. Pagkatapos ng ilang segundo ay nag-react na rin si Ira, yumakap siya kay Ambrose at umiyak ng malakas, "Patawarin mo ako, Kuya Ambrose. Kasalanan ko ang lahat ng ito, patawad." Matalino si Ira, kaya agad niyang naintindihan ang lahat matapos niyang makita ang puno ng sugat na si Ambrose. Naalala niya na nawala siya sa kanyang sarili kagabi kaya hindi na siya masusurpresa kung may mangyari man sa kanilang dalawa sa kuwebang pero mas pinili pa rin ni Ambrose na saktan ang kanyang sarili para mapanatiling diretso ang isipan nito para lang maprotektahan siya anuman ang mangyari. Nadala si Ira ng pagsasakripisyong ginawa ni Ambrose para sa kanya. Hoy, okay lang. Nagpakita si Ambrose ng bahagyang pagngiti, itinaas niya ang kanyang kamay habang tinatapik si Ira sa kanyang balikat ng dahan-dahan. Tulungan mo akong makatayo, Ira. Halika na. Sige. Sagot ni Ira habang mabilis na tinutulungan si Ambrose na makalabas sa kuweba. Pero kasalukuyan pa siyang nanghihina nang dahil sa love potion na kanyang ininom kagabi. Ito ang dahilan kung bakit siya nahirapang buhatin ang kapatid niyang si Ambrose ng mag-isa. Agad namang sumugod si Aurora nang makita niyang nahihirapan ang kanyang anak. Dito na nabalot ng katahimikan ang paligid. Nanatiling tahimik ang lahat. Nakaramdam sila ng sama sa kanilang mga sarili nang makita nila ang mga sugat sa katawan ni Ambrose. Wala silang masabi, habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Ambrose, walang sinuman ang pumigil kay Aurora nang lumapit ito para tulungan ang kanyang anak. Meghan, magkikita tayong muli sa sandaling wasakin ko na ang emisect. Lumingon si Ambrose kay Meghan para pagbantaan ito bago sila bumaba ng bundok. Nanlamig ang namumutla niyang mukha na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon. Itinuring niyang kaibigan si Meghan pero nagawa pa rin siya nitong pagplanuhan ng masama na halos magudyok sa kanya na makipagsiping sa kanyang kapatid.
Hindi niya matatawag na lalaki ang kanyang sarili kung hindi niya pagbabayarin si Megan sa mga nagawa nito sa kanya. Wawasakin ko ang buong sekta ng Emmy sa sandaling makita kitang muli, Megan. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging sapat na ito para mapanginig hanggang sa kanilang mga buto ang lahat ng nakarinig sa kanya. Babaliwalain lang nila ito kung ibang tao ang magsasabi ng mga bagay na iyon. Pero sinabi ito ng kinikilalang prinsipyo ng New World na si Ambrose, kaya dapat lang na mag-ingat dito si Megan. Dito na hindi mapakaling tumingin sa isa't isa ang mga elite ng iba't ibang mga sekta. Nanginig dito si Megan. Napakagat siya sa kanyang labi habang pinapanood ang pagalis ni Ambrose, Ira at Aurora sa bundok. Naguluhan siya ng husto kaya nakalimutan na niyang utusan ang kanyang mga tauhan na habulin ang mga ito. Sa mga sandaling iyon, gustong patayin ni Megan ang tatlo pero hindi pa rin niya mabuo ang kanyang desisyon. Pagkatapos ng ilang minute ay tumingin siya sa direksyon na dinaanan ng tato, napakagat siya sa kanyang labi, habang mahinang sinasabi na, tanggap ko kung gusto mong maghiganti sa akin. Pero hindi ko pagsisisihan kailanman ang mga desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Samantala, sa Forgotten Valley kung saan nagtatagpo ang mga kontinente ng New World, World Universe at Middle Terra. Isang babae ang tahimik na nakaupo sa loob ng isang hall, habang nabablangkong inoobserbahan ang kanyang paligid. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay puting dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan na sinamahan pa ng napakaganda niyang itsura. Mayroon siyang mukha na parang isang diwata na may kakayahang makapagpapigil sa hininga ng sinumang makakakita sa kanya. Naging malademonyo naman ang basa niyang mga mata. Siya ay walang iba kundi si Debra. Binigyan siya ni James ng Forgotten Water nang dalhin niya ito sa Forgotten Valley. Kalahating buwan na ang nakalilipas mula noong makarting siya rito at tuluyan na ring nabura ng Forgotten Water ang kanyang mga alaala. Hindi na niya maalala ang kahit na ano sa kanyang nakaraan. Ito ang unang araw na nakalabas si Debra sa pribado niyang kwarto. Ito rin ang araw na opisyal siyang naging miyembro ng Forgotten Valley. Rustle. Maririnig ang mahihinang tunog ng yapak habang iniskortan ng mga disipulo ng Forgotten Valley ang isang nakapurpol na babae papasok ng hall. Nagmukhang 30 years old ang babaeng ito, at nagkaroon din siya ng isang matikas at pinagpalang katawan. Nagkaroon siya ng isang maganda at walang katulad na kagandahan, siya ang master ng Forgotten Valley na si Venus Stewart. Naglakad si James Caan sa kanyang likuran. Ikaw. Mabilis na tumayo rito si Debra, napasimangot siya habang nasusurpresang nagtanong ng, sino ka? Nasaan ako? Nakalimutan ni Debra ang kanyang nakaraan, matapos niyang inumin ang Forgotten Water, kaya hindi na niya maalala kung paano siya napunta sa lugar na ito. Kaya natural lang na hindi niya maalala maging sina James at Venus. Bahagyang ngumiti si Venus habang nakatingin kay Debra. Nakalimutan mo na ba kung sino ako, Debra? Tiningnan ni Venus si James nang sabihin niya iyon. Nakuha ni James ang kanyang senyas kaya agad itong naglakad paabante. Nagpaliwanag ito kay Debra ng buong pasensya habang pinapanood ang magiging reaksyon nito. Debra, ito ang iyong master, ang master ng Forgotten Valley na si Venus Stewart. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanya? Ako naman ang elder na si James, hindi mo na rin ba ako naalala? Isa kang ulilan ng dalhin ka rito ng master, at tanggapin bilang kanyang disipulo. Tinuruan kanya kung paano magpalakas ng iyong sarili. Nagmukhang sincere at concerned si James sa mga sandaling ito, habang bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi nila kailangang gumawa ng kasinungalingan kung kagaya lang ito ng iba nilang mga disipulo, pero iba ang kaso ni Debra. Nagkaroon ito ng walang katulad na pagkatao kaya kinakailangan nilang gumawa ng bagong kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Master. Naguluhan ang magandang mukha ni Debra nang tingnan niya si Venus. Hindi siya naging pamilyar sa mukhang iyon. Siya ba talaga ang master ko? Bakit hindi ko siya maalala? Nagsisisi namang nagbuntong hininga si Venus. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Debra. Binigyan kita noon ng isang misyon na bumura sa iyong mga alaala matapos ng isang mapanganib na bahagi nito. Huwag kang magalala dahil hinding-hindi na kita ipapadala sa mga ganoong klase ng misyon kahit na kailan. Mananatili ka na lang dito malapit sa akin mula ngayon. Sige. Tango ng parang nakumumbensing si Debra na aksidente pala ako kaya nawala ang aking memorya. Kaya pala wala akong maalala na kahit na ano.
Pinag-isipan ito ng husto ni Debra habang buong galang na makipag-usap kay Venus. Ikinagagalak kong makilala ka, Master. Hindi pa rin nagbago ang kanyang pagkatao kahit na wala siyang ideya na kahit ano sa kanyang nakaraan. Isang matalino at resonableng tao si Debra, kaya agad niyang nirespeto, at hinangaan si Venus nang makita niya ito biglang kanyang master. Ano? Sumasangayon namang tumango si Venus nang makita na siya ni Debra bilang kanyang master. Kailangan mo nang magpahinga, Debra. Tandaan mo na kailangan mong manatili sa valley, kaya hindi ka maaaring umalis nang walang pahintulot mula sa akin. Nagmukhang kalmado si Venus nang sabihin niya iyon nang parang walang pakialam, pero nasabik pa rin siya ng husto sa kanyang sarili. Magaling. Nagawa kong mapaisip sa kilalang sect master ng Artemis sect na ako ang kanyang master, nang walang kahirap-hirap. Mas magiging madali para sa Forgotten Valley na lumakas sa hinaharap sa tulong ng isang kagaya niya bilang isa sa aking mga disipulo. Tumango si Debra, bago na ko curious na magtanong ng, Master, ano pong aksidente ang kinaharap ko nang mawala ang aking mga memorya? Wala po akong maalala na kahit ano. Siguradong isa nga itong katakot-takot na pangyayari para mawala ang kanyang mga memorya. Hindi pa rin naiisip ni Debra na hindi talaga siya miyembro ng Forgotten Valley o disipulo ng master nitong si Venus. Kasinungalingan lang ang lahat ng ito na ginawa ni na Venus at James para lokohin siya. Error. Dito na nagsimulang mag-isip ng husto si Venus nang magtanong si Debra tungkol sa kanyang nakaraan. Paano siya makakagawa ng isang kwento mula sa simula? Bigla namang nakaisip ng ideya si James na nakatayo sa tabi ni Venus. Nakangiti nitong tiningnan si Debra at sinabing, Debra, nasugatan ka ng isang warrior na nagngangalang Daryl. Nagmula siya sa kontinente ng World Universe at ang tumatayong sect master ng Elysium Gate. Mayroon na siyang kagalang-galang nakatayuan sa lipunan, pero isa rin siyang mapanlamang at walang awang lalaki. Naging seryoso si James nang sabihin niya ito kay Debra, kaya kailangan mong magingat ng husto sa sandaling makita mo ang taong ito sa hinaharap. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanyang mga sasabihin. Nagmukhang seryoso si James nang sabihin niya iyon. Natuwa siya sa kanyang sarili nang dahil sa bilis ng ginawa niyang pag-iisip. Napakatalino ko talaga, nagawa kong mabuo ang kwentong ito. Isa si Debra sa mga babae ni Daryl. Kaya natural lang na hanapin ito ni Daryl sa siyam na mga kontinente matapos nitong mawala. Gusto lang makasiguro ni James na hindi maniniwala si Debra sa sandaling subukan ni Daryl na ibalik ang nawalan alaala ni Debra sa hinaharap. Tuluyan ng masasayang ang kanilang mga pinaghirapan sa sandaling mangyari ang bagay na iyon. Nagtagumpay si James sa pagtatanim ng isang masama at mapanlamang na imahe ni Daryl sa isipan ni Debra, siguradong kinamumuhian na nito si Daryl. Pero kahit na mahanap pa ni Daryl si Debra, hindi pa rin magiging madali para rito na isama si Debra pabalik ng World Universe. Sa bagay, importante ang mga first impression kay Debra na nawalan ng memorya. Oo. Mabilis na idinagdag ni Venus bago pa man makasagot si Debra. Hindi lang naging masama at mapanlamang si Daryl, dahil tuso rin ito sa kanyang mga sinasabi. Kaya sa sandaling makita mo siya sa hinaharap, kailangan mong makalayo sa kanya anuman ang mangyari. Naiintindihan mo ba, Debra? Seryosong tango niyo, Debra. Wala pong problema, Master. Tuluyan nang nakalimutan ni Debra ang lahat ng tungkol kay Daryl mula noong mainom niya ang Forgotten Water, kaya agad niyang pinaniwalaan si Venus. Habang sumasangayon sa mga sinabi ni Venus, napakagat si Debra sa kanyang mga labi, at nagpatuloy sa pagbabanggit ng pangalan ni Daryl sa kanyang puso. Daryl. Daryl. Kung ganoon, siya pala ang bumura sa aking memorya. Kinakailangan kong magingat sa kanya sa sandaling makita ko siya sa hinaharap. Tumingin sina James at Venus sa isa't isa, at napangiti nang makita nila ang naging ekspresyon ni Debra. Sa mga sandaling iyon, sa isang mahabang kalsada sa North Moana. Habang lumulubog ang araw at sumasapit ang dilim, isang napakaganda at kulay pulang Ferrari ang mabagal na umandar sa tahimik na kalsada. Nagmukhang awkward ang magandang supercar na ito nang dahil sa makalumang tanawin sa kalsadang iyon. Isang babae at lalaki ang makikitang nakasakay sa sasakyan. Gwapo at naging maporma ang lalaki, habang naging kaakit-akit naman sa ganda ang babae. Sila ay walang iba kundi sina Daryl at Chang'er. Matapos nilang makita si Jade sa Rich Cloud City ng Mistloren. Mabilis na umalis si Daryl kasama ni Chang'er.
Binigyan siya ni Jade ng pinakasikat at pinakamagandang Ferrari na may kulay ng pula sa auto show bago sila umalis papuntang North Moana. Hindi man lang tinanggihan ni Daryl ang alok ni Jade dahil nagmula naman sa kumpanya niya ang sasakyang ito, kaya agad siyang umalis sakay nito. Matapos ng ilang oras ng pagmamaneho ay nakarating na rin sila sa North Moana. Noong una ay nasabik si Daryl na i-drive ang supercar na yon kasama si Chang'er. Gustong-gusto ng kahit na sinong mayamang lalaki na magsakay ng magagandang babae sa nagagandahan nilang mga sasakyan. At nagkaroon si Daryl ng Chang'er na kanyang maisasakay, na pagkakamalan ito na isang diwata ng kahit na sinong nakakakita sa kanila. Sino bang lalaki sa siyam na mga kontinente ang magkakaroon ng pagkakataon na ipagmaneho si Chang'er sa kanilang sasakyan maliban kay Daryl? Pero agad na nakaramdam ng stress si Daryl nang makarating sila sa North Moana. Ang North Moana ay isang sinaunang city na walang maayos na kalsada at gas station. Kaya natakot siya na baka abandonahin din nila ang maganda niyang Ferrari sa sandaling maubusan ito ng gasolina. Achoo! Biglang napabahing ng malakas si Daryl habang nag-aalala si Daryl sa kanyaing gasolina. Oh, grabe! Napakamot na lang si Daryl sa kanyang ilong habang bumubulong sa kanyang sarili, sino kaya ang nag-iisip sa akin ngayon? Dito na niya nilingon si Chang'er. Ngumiti siya habang sinasabi na, isa kang matalinong babae, Lady Chang'er. Kaya mo kayang malaman kung sino ang nag-iisip sa akin ngayon. Mas naging direkta na ngayon si Daryl kay Chang'er. Madalas na siyang nakikipagbiruan dito sa gitna ng kanilang biyahe. Huwag kang masyadong maging mapagmataas. Nanlalamig na sagot ni Chang'er habang pinapanatili ang kanyang poker face. Hindi na makapaghintay ang iyong mga kalaban na patayin ka. Sino ba ang mag-iisip sa iyo ngayon? Hindi na maitago pa ni Chang'er ang kanyang galit nang sabihin niya iyon. Nagalit siya nang maalala niya ang naging karanasan niya sa Miss Loren. Pinilit siya ni Daryl na tawagin itong hubby. Siguradong mapapatay niya ito kung hindi lang nakaselyo ang kanyang mga akupoint. Buwisit! Naisip ni Daryl na masyadong nakakatawa ang naging sagot ni Chang'er. Oh, well. Nagbibiro lang naman ako, pero nagawa na niya akong isumpa ng ganoon. Pinatawag ko lang naman siyang hubby ng ilang beses kanina. Para rin naman iyon sa kaligtasan niya. Hi! Hush! Nang bigla siyang makaramdam ng napakalakas na aurang nagmumula sa kanilang likuran. Mabilis na napalingon sa kanilang likuran sina Daryl at Chang'er para tingnan kung sino ito. Hiss! Naalarma rito si Daryl, dito na siya bumuga ng nanlalamig na hangin. Maging ang katabi niyang si Chang'er ay nanginig sa kanyang kinaupuan. Malinaw na makikita ang pagkanerbiyos sa maganda niyang mukha. Sa layong 100 metro sa kanilang likuran, nakita nila ang isang malaking imahe na tumakbo papunta sa kanila, mayroon itong scarlet na mga mata, bibig na puno ng mga pangil. Ito ay isang howling celestial dog ng Yangjian. Buwisit! Naramdaman ni Daryl na parabang nablangko ang kanyang isipan, nagpanik siya nang makita niya ang howling celestial dog. Mukhang malapit na sila sa Yangjian. Pero paano akong nahanap ng asong ito? Kararating-rating ko lang sa Miss Laurent, at kahit na maglatag sa akin ang Yangjian ng isang ambush habang papunta ng North Moana, hindi yon magiging ganito kabilis. Hindi. Nag-react na rin dito si Chang'er. Napakagat siya sa kanyang labi habang sinasabi na magaling sa paghahanap ang howling celestial dog. Siguradong nakilala nito ang amoy mo noong dumating ka sa North Moana kaya agad tayo nitong nahabol. Napakagat na lang sa kanyang labi si Chang'er. Inisip niya na tahimik siyang makakabalik sa Royal City para makipaglaban at linisin ang kanyang pangalan bago planuhin ang pagbabalik sa kanyang trono mula sa Yangjian. Pero hindi niya inaasahan na makakaharap nila ang howling celestial dog sa sandaling makarating sila sa North Moana. Huminga ng malalim si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ni Chang'er. Hindi na niya maitago pa sa kanyang sarili ang pagkagulat. Nahanap ako ng asong iyan nang dahil sa aking amoy. Isa nga talagang mahiwagang halimaw ng Yangjian ang howling celestial dog, masyadong kamangha-mangha ang kakayahan nitong maghanap. Naramdaman ni Daryl ang pagsuko sa kanyang sarili, habang mapait na ngumingiti at sinasabing, ito na ang katapusan natin. Wala na tayong matatakbuhan, ngayong nahanap na tayo ng howling celestial dog. Sumimangot si Chang'er nang bigla niyang maalala ang isang bagay. Tumingin siya kay Daryl at Shanbing, hindi ba't sinabi mo na mabilis ang sasakyan mo?
Bakit hindi natin takasan ang asong iyan? Ano? Natigilan si Daryl ng isang sandali. Kasabay nito ang pagpasok sa kanyang isipan kung gaano nga ba ka-wild ang imagination ni Chang'er. Nahihibang na siya para isipin na magagawang takasan ng isang Ferrari ang howling celestial dog. Lady Chang'er. Sabi ng may bahagyang pagngiti na si Daryl, masyadong mabilis ang supercar na ito pero hindi naman naging maganda ang mga kalsada sa North Moana para makarating ito sa kaniyang top speed. Malapit na rin tayong maubusan ng gasolina. Napakawalang kwenta ng basurang ito. Hirap nang pumapadyak na si Chang'er. Kung ganoon ay gumawa ka na ng paraan. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagkaubos ng gasolina, naintindihan ni Chang'er na isa nga lang panaginip ang pagtakas nila sa howling celestial dog gamit ang sasakyang ito. Nabahala ng husto si Daryl nang makita niya ang mabilis na paglapit ng howling celestial dog, kumislap ang mga ngipin nito sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Dito na biglang naisip ni Daryl ang isang bagay, mabilis niyang inutusan si Pangtong sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ng, "Maparaan ka Pangtong. Alam mo ba kung paano natin makalayo sa asong ito?" Hindi natakot si Daryl sa howling celestial dog dahil sa kasalukuyan niyang lakas. Nag-alala lang siya na baka biglang magpakita si Yang Jian at maubusan na siya ng oras para makatakas. Kaya wala ng oras si Daryl para makipaglaban sa howling celestial dog. Gusto lang niyang makalayo rito sa lalong madaling panahon. "Master." Agad namang sumagot si Pangtong nang naging mahusay sa paghahanap ang howling celestial dog nang dahil sa sensitibo nitong ilong. Kaya magkakaroon ka ng tiyansang makatakas kung sisimulan mo sa pagsira sa pangamoy o ilong nito. Ilong. Nagulat dito si Daryl, dito na biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko na. Tawa nito. Kumuha ang nasasabik na si Daryl ng isang bote ng chili powder mula sa kanyang bulsa. 10 taon na ang nakalilipas mula noong dalhin si Daryl ng Wonder Travel Amulet sa Great East Continent kung saan niya nakilala si Jewel. Nagdala ang batang iyon ng ilang mga sangkap sa kanya, at nagluto ng masasarap ng pagkain para kay Daryl noong maglakbay sila ng magkasama. Mula noon ay hindi na naalis ang naging impluensya ni Jewel kay Daryl, palagi na siyang nagdadala ng mga pampalasa saan man siya magpunta. Buzz! Biglang nilabas ni Daryl ang kanyang Rocky mula sa kinalalagyan nitong Enchanted Beast pouch noong kunin nito ang kanyang chili powder. Sige na, sigaw ni Daryl. Kahit na isa ring mahiwagalang halimaw ang Rocky ni Daryl, higit 0 taon pa lang nitong pinapalakas ang kanyang Rocky. Habang ang howling celestial dog ay nagawa ng mapalakas ng ilang libong taon. Masyado nang malayo ang agwat ng dalawang ito sa isa't isa. Pero hindi nilabas ni Daryl ang kanyang Rocky para patayin ang howling celestial dog. Gusto lang niya na i-distract ng kanyang rock ang aso. Roar! Dito na biglang sumigaw ang sumusugod na Rocky. Sumabog ang aura ng mahiwagang halimaw habang sumusugod sa howling celestial dog. Woof! Nagulat ang dambuhalang howling celestial dog nang makita niyo ang Rocky. Nagliwanag ang mga mata nito na para bang halimaw na uhaw sa dugo habang buong sabik na sinasalubong ang Rocky ni Daryl. Nakasama na ni Yang Jian ang howling celestial dog na ito sa daan-daang mga laban ng ilang libong taon. Marami na itong nakalaban na mga mahihiwagang halimaw kaya hindi ito natakot nang makita nito ang isang Rocky. At sa halip ay biglang nagising ng aurang nilalabas ng Rocky ang dati nitong pagkauhaw sa dugo. Sa loob ng isang iglap, mabagsik na naglaban ang parehong Rocky ni Daryl at ang howling celestial dog ni Yang Jian sa gitna ng ere. Napakagat na lang sa kanyang labi si Chang'er habang nababahalang tumitingin sa labas. Hindi makapaniwalang tiningnan ng naguguluhang si Chang'er si Daryl. Nagkaroon si Daryl ng mahiwalang halimaw na Rocky. Mukhang minaliit ko nga masyado ang isang ito noon. Hindi man lang nagbigay ng atensyon si Daryl sa naging reaksyon ni Chang'er, pinanood niya ng husto ang laban habang humahanap ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal ay naituon na ng howling celestial dog ang buo nitong atensyon sa Rocky ni Daryl, dito na mabilis na tumalon si Daryl sa gitna ng air habang hawak-hawak ang isang bote ng chili powder sa kanyang kamay. Agad niyang iwinisik ang lahat ng ito sa ulo ng howling celestial dog. Kasabay nito ang agad na pagpapabalik ni Daryl sa kanyang Rocky. Kumalat ang chili powder sa paligid, nagawa itong ikalat ni Daryl sa ulo, ilong, mga mata at bibig ng howling celestial dog. Woof, woof, woof.
Umiyak ang howling celestial dog habang nalalanghap ang anghang ng chili powder. At pagkatapos ay agad na kumurba ang dambuhala nitong katawan bago bumagsak ng malakas sa lupa kung saan ito nagpagulong-gulong ng walang tigil. Hindi pa rin isang walang kapantay na halimaw ang howling celestial dog. Mas naging malakas lang ito kaysa sa ibang mga mahiwagang halimaw na kanyang kalebel, at nakilala lang din ito nang dahil sa galing nito sa paghahanap. Tama nga si Pangtong, magagawa lang na mahanap ng howling celestial dog ang iba't ibang bagay sa pamamagitan ng sensitive nitong ilong, kaya ang ilong ito ay ang naging lakas at kahinaan ng halimaw. Mas naging matindi ang epekto ng chili powder sa mga sariwang sugat na tinatamaan nito. Natawa si Daryl habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay, dito na gumanda ang kanyang mood. Ano naman kung ikaw ang howling celestial dog ni Yang Jian? Hindi mo man lang malabanan ang isang bote ng chili powder na iwinisik ko sayo. Ano? Nagulat dito si Chang'er, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Ito ang howling celestial dog ni Yang Jian. Maging ako ay natakot noong bigla itong nawala sa kanyang sarili, pero nagawa pa rin itong baliwalain ni Daryl. Sa mga sandaling yon, nagliwanag ang mga mata ni Chang'er nang tingnan niya si Daryl. Dito na tahimik na nawala ang galit na kanyang naramdaman dito, tuluyan nang nagbago ang kanyang pananaw kay Daryl. Si Howie lang ang isa pang tao na hindi nabahala sa howling celestial dog ni Yang Jian. Pero patay na ngayon si Howie. Dito na parang nakita ni Chang'er ang anino ni Howie kay Daryl noong makita niya ang nare-relax na itsura ni Daryl. Hindi nagpatinag ang parang si Howie na si Daryl noong maharap siya sa isang mahirap na sitwasyong kagaya nito, pareho silang tila hindi naapektuhan ng mga mapanganib na nangyayari sa kanilang mga paligid. Grabe. Dito na namula ang mukha ni Chang'er. Ano ba ang iniisip ko? Paano ko maikukumpara ang madungis na lalaking ito sa aking asawa? Tumawa naman si Daryl. Bumalik na siya sa sasakyan at ngumiti kay Chang'er. Dito na niya sinabing, umalis na tayo, Lady Chang'er. Nagmukha siyang relaxed pero nababahala talaga si Daryl sa mga sandaling ito. Nahiwalay siya kay Lily at sa dalawa pa niyang mga asawa noong mahulog siya sa MT, Buzao. Naisip niya kung ano ang nangyari sa tatlong ito, kaya ginagawa niya ang lahat para mahanap ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pangkaraniwang sumisinghal lang si Chang'er kung nangyari na ito noon, pero wala na siyang nasabi sa pagkakataong ito. At sa halip ay napayuko na lang siya sa kanyang ulo, habang mahinang sumasagot kay Daryl. Dito na binuksan ni Daryl ang sasakyan at nag-drive sa ilalim ng dilim. Kaalis-alis lang ng dalawa nang mabilis na dumating ang ilang mga imahe mula sa malayo. Pinamunuan ng mga ito ng isang lalaking nakasuot ng kulay gintong armor, nagmukha siyang makapangyarihan, habang hawak ang isang 3-point double-edged saber, siya ay walang iba kundi si Yang Jian. Nasurpresa si Yang Jian nang makita niyang nagpagulong-gulong ang umiiyak na howling celestial dog sa lupa. Dumilim ang kanyang itsura habang kumukulo ang kanyang dugo sa galit. Sabay-sabay na bumaba sa MT, Buzao si Yang Jian, kasama ang 1-0-0-0 niyang mga sundalo. Matagal-tagal din silang nawala bago nagawang makatakas. At pagkatapos makawala, agad na nagbaba ng isang kautusan si Yang Jian sa lahat ng kanyang nasasakupan na haluhugin ang buong North Moana para mahanap sina Daryl at Chang'er. Nang biglang maamoy ng howling celestial dog si Daryl, habang nasa gitna ng walang tigil nitong paghahanap sa dalawa. Walang nagawa si Yang Jian at ang kanyang mga tauhan, kundi humabol sa likuran, dahil masyadong naging mabilis ang halimaw na ito para sa kanila. Hindi niya inasahan na makikita nila ang nakahandusay na howling celestial dog nang walang kahit na anong bakas mula kay Daryl sa paligid nito. Dito na sumigaw si Yang Jian ng, "Dali! Bilisan ninyong hanapin ang gumawa nito. Gusto kong malaman kung sino ang nanakit sa alaga kong howling celestial dog." Nagalit siya nang husto nang maamoy niya ang chili powder sa umiiyak niyang howling celestial dog. Kahit na hindi isang walang kapantay na halimaw ang howling celestial dog, isa pa rin itong mahiwalang halimaw. Ilang libong taon niya na rin itong nakasama, naging matapang ang halimaw niyang ito na hindi siya nagawang bigyan kailanman. Hindi na napigilan pa ni Yang Jian ang kanyang sarili nang makita niyang nasaktan sa chili powder ang tapat niyang aso. Mayroon ngang kasabihan na magingat ka sa amo sa sandaling masaktan mo ang isang aso. Naramdaman ni Yang Jian na napahiya siya nang may sumubok na manakit sa kanyang aso. Wala pa ring ideya si Yang Jian
na si Daryl ang taong nanakit sa kanyang howling celestial dog gamit ang dala nitong chili powder. Opo, kamahalan. Mabilis na naghanap ang ilang mga lalaki sa kanilang paligid. Samantala, sa kinaroroonan ni Daryl. Screeched. Dahan-dahang huminto ang sasakyan matapos nitong umandar ng ilang oras. Tiningnan ni Daryl ang fuel gauge at nagpakita ng isang nahihiyang ngiti. Buwisit, naubusan na ng gas ang sasakyan. Bakit ba ang lakas nitong humigop ng gasolina? Bumaba si Daryl ng sasakyan, lumingon sa kanyang paligid at nagbuntong hininga. Nasa gitna sila ng kawalan sa kagubatang nabalot ng matataas na talahib. Naisip niya na wala silang makikita na kahit na sino sa loob ng ilang daang kilometro mula sa kasalukuyan nilang posisyon. Lady Chang'er. Binuksan ni Daryl ang pintuan ng sasakyan at nakangiting tumingin kay Chang'er. Naubusan na ng gasolina ang sasakyan, kaya hindi na natin ito magagamit pa. Kinakailangan na nating maglakad kung okay lang sa'yo, hindi na rin kita mabubuhat na parang ginawa ko as ayon noon. Agad na nag-blush ang magandang mukha ni Chang'er, nang marinig niya iyon, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Mas nagiging direkta at palabiro si Daryl nitong mga nakaraang araw. Boss! Bago pa man makapagsalita si Chang'er, nagulat siya nang maramdaman niya ang pagyanig ng lupa bago magpakita ang isang butas mula sa ilalim. Dito na biglang nagpakita ang isang maliit na imahe sa kanilang harapan. Nagmukhang malaswa at malungkot ang taong ito na naglabas ng isang nakakatakot na aura. Siya ay walang iba kundi si Tuksingsun. Buwisit. Natigilan at nasurpresa rito si Daryl. Isang kakaibang tao si Tuksingsun, nagpapakita, at nagpupunta ito kung saan man niya gustuhin. Lady Chang'er. Nasasabik na sumigaw si Tuksingsun nang makita niya si Chang'er. Matapos nito ay nakita naman ni Tuksingsun si Daryl at sumigaw ng, "Nahuli na rin kitang hayop ka. Ang lakas ng loob mong ilayo si Lady Chang'er. Mukhang gusto mo na nga talagang mamatay." Nang maglaban sina Tuksingsun at Gonggong, kinuha ni Daryl ang oportunidad na iyon para itaka si Chang'er. Tapat si Tuksingsun kay Chang'er. Isa rin siyang lalaki na puno ng pride, kaya napahiya siya nang magawang itakas ni Daryl si Chang'er sa kanyang harapan. Naramdaman niya na mas maigi pang mamatay kaysa mangyari ang bagay na ito sa kanya. Gustong-gusto nang patayin ni Tuksingsun si Daryl noong makita niya itong muli nang dahil sa sobrang galit. Buzz! Naglabas si Tuksingsun ng isang napakalakas na aura bago lumipad ang maliit niyang imahe papunta kay Daryl at gumawa ng isang palm attack. Buwisit! Natigilan dito si Daryl. Paano niya ako nagawang atakihin ng ganoon kabigla? Tigil! Sumimangot si Chang'er at sumigaw sa tamang oras. Tuksingsun, huwag mong sasaktan ang aking hubby. Noong nasa Mistloren pa lang sila, napilitan si Chang'er na tawagin si Daryl na hubby sa bawat sandaling makasama nila ang kahit na sino. Nang dahil dito ay nasanay na siya sa pagtawag kay Daryl bilang hubby. Kaya agad niya itong natatawag na hubby lalo na sa mga sandaling nagagawa niyang magpanik. Agad na naisip ni Chang'er ang pagkakamali sa kanyang mga sinabi at agad na namula ang kanyang mukha. Naramdaman niya na para bang gusto niya munang maghanap ng lugar na mapagtataguan sa mga sandaling ito. Ano ang problema ko? Bakit ko siya tinawag na hubby? Ano? Nagulat din ng husto si Tuksingsun nang marinig niya ang sinabing ito ni Chang'er. Tumigil siya sa pagtakbo habang mabilis na binabawi ang kanyang palad. Nakanganga siyang bumagsak sa lupa habang napapatitig ng husto kay Chang'er sa sobrang pagkagulat. Ano ang nangyari? Bakit tinawag ng Empress na hubby ang isang ito? Hindi ba't ayaw niya rito noon? Ano? Nagulo na ng husto ang isip ng naguguluhang si Tuksingsun. Tumawa naman dito si Daryl. Natuwa siya ng husto nang makita niya iyon. Si Empress Chang'er ay isang noble na Moon Palace fairy. Kaya paano niya magagawang magkamali ng ganoon? Napaka-interesante ng bagay na ito. Ahem. Matapos ng ilang segundo, inayos ni Daryl ang kanyang lalamunan, at nakangiting tiningnan si Tuksingsun. Mayroon akong nickname na hubby. Matagal din kaming nagkasama ni Lady Chang'er, kaya hindi naman problema kung tatawagin niya ako sa palaayaw ko, hindi ba? Kahit na palagi siyang minamaliit ni Chang'er, siya pa rin si Lady Chang'er. Gustong ibalik ni Daryl ang dignidad na nawala rito.
Niyuko ni Chang'er ang kanyang ulo, at mahinang sumagot, pero hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga mata ni Daryl. Nagulat naman dito si Tuxingsun. Oh, kung ganoon ito pala ang dahilan kung bakit tinawag kanyang hobby. Pero masyadong kakaiba ang palaayaw na iyon. Paano matatawag ng isang lalaki ang kanyang sarili na hobby nang hindi nahihiya ng kahit kaunti? Nag-isip si Tuxingsun habang nakatingin kay Chang'er. Dito na niya sinabing, masyadong mapanlinlang at bastos ang batang ito, Lady Chang'er. Bakit niyo po ako pinigilan na patayin siya? Error. Pinag-isipan ni Chang'er ang bagay na yon, bago walang pakialam na sumagot ng, kahit na nagawa niya iyon, hindi pa rin ako makakatakas kay Yang Jian kung hindi dahil sa kanya. Nang dahil dito ay maaari ko nang masabi na hindi siya nagkasala sa kanyang ginawa. Siguradong hahayaan lang ni Chang'er si Tuxingsun na patayin si Daryl kung mas napaaga ito ng 2 araw. Pero naging kakaiba ang lahat dahil matapos makasama ng ilang araw si Daryl, biglang nagbago ang tingin ni Chang'er sa kanya. Hindi na niya kaya pang patayin si Daryl. Napakamot na lang sa kanyang ulo ang nagtatakang si Tuxingsun, pero wala na siyang nabanggit na kahit ano. Tuxingsun! Kalmadong tiningnan ni Chang'er si Tuxingsun. Bakit na nandito? Lady Chang'er. Iniyuko nang napapahiyang si Tuxingsun ang kanyang uno at sumagot ng, hinanap kita sa siyam na mga kontinente, Lady Chang'er. Nagpunta ako sa MT, Buzhou, World Universe, at New World pero hindi pa rin po kita nakita. Sinuwerte po ako at nakita kita ngayong araw. Nabigo akong maprotektahan ka kaya nagdusa ka po ng ganito, patawarin niyo po ako. Bago pa man makasagot si Chang'er, naglakad na paabante si Daryl bago nakangiting sabihin na, oh, Senior Tuxingsun, hindi naman naging kasing sama ng mga sinabi mo ang nangyari kay Lady Chang'er. Masyado kang tapat, kaya paano ka masisisi ni Lady Chang'er? Napasimangot naman dito ang hindi makasagot na si Tuxingsun. Nagsalita ang batang ito na parabang kilalang kilala na niya si Lady Chang'er. Iniisip niya ba na siya si Emperor Howie? Mayroon ba siyang kapangyarihan na masabi kung paparusahan ako ni Lady Chang'er o hindi? Namula sa sobrang kahihiyan si Chang'er. Nainis siya ng kaunti dahil sa pagiging maingay ni Daryl, inakala nitong alam na niya ang nasa isip ni Chang'er. Dito na nanlalamig na tumingin si Chang'er kay Daryl pero hindi pa rin ito nagsalita ng kahit na ano. Dito na naisip ni Daryl ang isang bagay bago agad na tanungin si Tuxingsun. Senior Tuxingsun, sinabi mo na 2 araw mong hinanap si Chang'er sa MT, Buzhou. Kung ganoon nakita mo ba sina Kuya Zurong, ang Divine Farmer, at ang kasama nilang babae na mukhang diwata? Siya ang aking asawa na si Lily. Umasa ng husto si Daryl nang itanong niya iyon. Sumagot naman si Tuxingsun ng, nakita ko nga si Zurong, ang Divine Farmer, at ang isang babae roon. Ayaw makipag-usap ni Tuxingsun kay Daryl noong una pero agad siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan nang mapansin niya ang pag-iiba sa pakikitungo ni Chang'er kay Daryl. Talaga? Nasabik dito ng husto si Daryl. Naglakad siya paabante at napahawak ng husto sa kamay ni Tuxingsun habang nagtatanong ng nasaan sila ngayon. Napasimangot naman si Tuxingsun na agad nagalis sa nakahawak na kamay ni Daryl sa kanya. Dito na siya sumagot na parabang wala siyang pakialam, nakita ko sila nang umalis ako ng MT, Buzhou. Narinig ko na pupunta raw silang World Universe. Papunta sila ng World Universe. Isip ni Daryl sa kanyang sarili. Mukhang inimbitahan ni Lily sina Zurong at ang Divine Farmer na pumunta sa World Universe kasama niya. Sa bagay, sinira na niyang Jian ang kanilang mga tahanan sa MT, Buzhou. Nasabik dito ng husto si Daryl, hindi na siya nagalala ng husto nang marinig niya ito. Siguradong makakarating ng ligtas si Lily sa World Universe, sa tulong ni Zurong at ng Divine Farmer. Hub! Daryl! Nilapitan siya ni Chang'er na mahinang nagsabi ng, okay na sila, kaya huwag mo na silang alalahanin sa ngayon. Bumalik na tayo sa Royal City ng North Moana para linisin ang aking pangalan. Kahit na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon ang mukha ni Chang'er, nang sabihin niya iyon, nabahala pa rin siya ng husto rito. Gustong mapatunayan ni Chang'er na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Bilang isang empress ay palagi siyang pinagbibigyan sa kanyang mga gusto at buong dignidad na itinatrato ng lahat. Pagod na rin siyang tumakas mula kay Yang Jian, kaya gustong-gusto na niyang matapos ito. Planado ni Chang'er ang lahat. Sa sandaling makabalik siya sa palasyo,
Agad niyang ipapatawag ang lahat MG opisyal sa labas ng city bago utusan si Daryl na sabihin sa kanilang lahat na hindi siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Emperor Howie. Gusto niyang mapatunayan na inosente siya sa nangyaring iyon. Hindi naman agad na sumagot dito si Daryl, wala na siyang nagawa kundi huminga ng malalim dito. Naiintindihan niya ang gustong mangyari ni Chang'er, pero kinakailangan niya munang itaya ang kanyang buhay kung magdedesisyon siyang bumalik sa Royal City. Siguradong nagbaba na ng kautusan si Yang Jian na hulihin siya. At nagawa niya ring gumamit ng chili powder para saktan ang howling celestial dog ni Yang Jian. Sa sandaling malaman nito ang katotohanan, siguradong agad siyang atakihin ni Yang Jian sa sandaling makita niya si Daryl. Paano na lang mapipigilan ni Daryl si Yang Jian sa sandaling mangyari yon? Nahiya naman si Daryl na sabihin ang kanyang naiisip. Inisip niya na pabababain nito ang matapang at malabayanin niyang imahe. Siguradong mamaliitin na naman siya ni Chang'er sa sandaling gawin niya ito. Lady Chang'er. Nagmukhang seryoso si Tuxingsun habang sinasabi kay Chang'er na, hindi pa po tayo pwedeng bumalik sa Royal City ngayon, kamahalan. Huminga ng malalim si Tuxingsun habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Ipinadala na ni Yang Jian ang lahat ng Royal Guard para hanapin ka at ilagay ang buong Royal City sa state of emergency. Kaya siguradong mahuhuli po muna nila kayo bago kayo makapasok ng Royal City, Lady Chang'er. Ano? Nagulat dito si Chang'er, nagdikit ang kanyang mga kilay sa sobrang pag-aalala nang marinig niya ito. Nasa ilalim ng state of emergency, ang Imperial City. Ang ibig ba nitong sabihin ay hindi ko na mapapatawag ang mga opisyal pagbalik niya sa palasyo? Kung ganoon, ano na ang dapat kong gawin? Napakagat na lang sa kanyang labi si Chang'er sa mga sandaling ito, hindi na niya alam ang dapat niyang gawin. Lady Chang'er. Nakangiting sinabi ni Daryl na, kung ganoon, bakit hindi na lang po muna kayo magpunta sa World Universe kasama ko? Lumayo na muna tayo sa North Moana sa ngayon, habang pinaplano ang susunod nating mga hakbang. Ayaw nang manatili ni Daryl sa North Moana noong malaman niyang bumalik na si Lily at ang iba pa niyang mga kasama sa World Universe. Hindi maaari. Walang pag-aalinlangan at determinadong sinabi ni Chang'er, maging ang maselan niyang mukha ay nagpakita ng matinding determinasyon. Masyadong ambisyoso si Yang Jian, hindi ko siya maaaring hayaan lang dito. Kinakailangan kong malinis ang aking pangalan at mabawi ang kapangyarihan mula sa kanya. Si Howie ang siyang nag-appoint sa mga kasalukuyang opisyal ng North Moana noon, kaya hindi niya matiis na napunta ang lahat ng ito sa kamay ni Yang Jian. Oh, buwisit! Hindi na alam ni Daryl kung paano siya magre-react, napailing na lang siya dahil wala na siyang magagawa pa kay Chang'er. Bakit ba masyadong nagpupumilit si Chang'er? 3 lang kaming lalaban kay Yang Jian. Kaya paano namin ito magagawang matapatan? Peter Patter. Nakarinig sila ng mga tunog ng yapak mula sa hindi kalayuan kakahuyan, pero masyadong madilim sa lugar na iyon para matanaw ang kahit na sino sa mga ito. Naramdaman ni Daryl na maraming tao ang naglalakad palapit sa kanilang lokasyon, at cultivator ang lahat ng mga ito, may kalakasan din ang mga taong ito. Buwisit! Napaatras dito si Daryl, naisip niya na dinala ni Yang Jian ang kanyang army. Napatitig na lang siya sa direksyon ng kakahuyan, naghahanda na siyang tumaka sa sandaling madehado silang 3. Naging alerto naman sina Chang'er at Tuxingsun sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ng 1 segundo, libo-libong tao ang naglakad palabas sa kakahuyan. Hindi sila nalalayo sa itsura ng mga sundalo ni Yang Jian, pero nagpakita ng isang espesyal na marka ang kanilang mga uniform. Napaatras si Daryl noong una niya itong makita, at pagkatapos ay nasurpresa, at natuwa siya nang maalala niya ang isang bagay. Sila ay walang iba kundi mga disipulo ng Holy Saint Sect sa North Moana. Nakita ni Daryl ang ilang mga pamilyar na mukha sa mga taong ito, sina Diana Olsen, Harvey Wave, Donna Bosch, ang altar master ng Ryukin Godol na si Alan Sirius, at iba pang tao na kabilang sa ibang mga branch altar. Inipin ng Holy Saint Sect ang kanilang mga disipulo para bumaba ng bundok para sa isang ekspedisyon. Nang biglang makita ni Daryl ang isang sexy na babae sa gitna ng mga disipulo ng Celestial Wood Altar. Ito ay walang iba kundi si Yvette. Nasabik ng husto si Daryl nang makita niya ito habang nakakaramdam ng konsensya sa kanyang sarili. Marami ng sinakripisyo si Yvette para sa kanya pero hindi niya ito nagawang masamahan noong makaranas ito ng matinding desperasyon.
Nakita rin ng mga disipulo ng Holy Saint Sect si Daryl at ang dalawa nitong mga kasama. Napatitig na lang ang mata ng mga ito sa kanya habang ipinapakita ang nasusurpresang itsura sa kanilang mga mukha. Si Darren? Hindi ba't namatay na siya noong mahulog siya sa bangin? Paano siya nabuhay? Isang buwan na ang nakalilipas mula noong linlangin ng pinakasenyor na disipulo ng Ryukin Gold Altar si Daryl kaya siya nahulog sa isang matarik na bangin sa likod ng isang bundok. Tinake-advantage ni Tina ang pagiging hindi maingat ni Daryl at agad siyang itinulak sa bangin. Inakala ng lahat na patay na si Daryl. Hindi nila inasahang makikita nila itong muli rito. Hiss! Pagkatapos ng isang segundo, napatingin ang lahat kay Chang'er. Napakaganda niya. Paano magkakaroon ng ganito kagandang babae sa mundo? Marami rin siyempreng mga magagandang babae sa Holy Saint Sect. Pero walang sino man sa mga ito ang pumantay sa ganda ni Chang'er. Hubby! Sigaw ni Yvette habang tumatakbo pa abante para yakapin ng mahigpit si Daryl. Dito na napuno ng pagkasorpresa ang maganda niyang mukha. Ikaw ba yan? Ikaw ba talaga yan? Sabi ko na nga ba o ka lang? Hindi ka. Niyakap ng mahigpit ni Yvette si Daryl na para bang natatakot na siyang mawala ang tao sa kanyang harapan sa loob ng isang iglap, dito na tumulo ang luha sa nasasabik niyang mga mata. Nagulat siya nang malaman niyang nahulog sa bangin si Daryl. Ilang beses siyang naghanap sa ilalim ng bangit pero wala siyang nakita na kahit ano roon. Dito na sinabi ng mga disipulo ng Holy Saint Sect sa kanya na hindi makakaligtas si Daryl sa pagbagsak na yon, pero hindi pa rin naniwala sa kanila si Yvette. Naniniwala siyang buhay pa rin si Daryl, kaya natutuwa siya na makita itong muli. Yvette, okay lang ako, patawarin mo ako, dahil pinagalala kita, nakangiting sinabi ng bumubulong na si Daryl. Nakaramdam naman ng guilt dito si Daryl. Nabalot siya ng emosyon nang makita niya si Yvette, kaya halos tumulo na ang luha sa kanyang mga mata noong mga sandaling iyon. Why? Hindi na ito napigilan pa ni Yvette, kaya nagsimula na siyang umiyak. Inakala kong hindi na kita makikita pang muli. Namiss kita ng husto. Nag-isip si Yvette kung hindi ba talaga nakaligtas si Daryl sa pagkakahulog na iyon, kaya agad na naging luha ang lahat ng pag-aalala at lungkot na kanyang naramdaman kay Daryl noong makita niya itong ligtas. Sige na, ako ito. Huwag ka nang umiyak, Yvette. Pumapangit ka kapag umiiyak ka. Niyakap siya ng husto ni Daryl, nakaramdam si Daryl ng matinding guilt nang malaman niya kung gaano nalungkot si Yvette sa kanyang pagkawala. Umiyak pa ng husto rito si Yvette. Naramdaman niya na para bang kawawa ang kanyang sarili, kaya hindi na tumigil sa pagbuhos ang kanyang luha. Ngayong ok ka lang pala, saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka bumalik sa Holy Saint Sect para puntahan ako? Alam mo bang namiss kita? Namiss talaga kita. Alam mo ba yon? Na-frustrate si Yvette nang makita niya si Chang'er na nakatayo sa isang tabi. Dito na nagsara ng husto ang malajed na kamay ni Yvette na kanyang ginamit para suntukin ang dibdib ni Daryl. Hindi man lang ako makakain o makatulog ng maayos nang dahil sa pag-aalala ko sa iyo. Alam mo ba yon? Naniniwala talaga ako na ligtas ka, pero natatakot din ako na baka patay ka na nga. Nakalimutan mo na ba ako kaya nagawa mo ng mabuhay ng ganito kalaya? Ayoko na sa'yo. Ayoko na talaga sa'yo. Mas hindi naging komportable ang pakiramdam ni Daryl nang marinig niya iyon. Patawad. Pinunasan ni Daryl ang luha sa kanyang mukha. Nasaktan siya ng husto pero ginawa niya ang lahat para i-comfort si Yvette. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Yvette. Dapat lang na magalit ka sa akin. Hindi naman sa hindi kita hinahanap, masyado lang marami ang mga nangyari. Itinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang nakakatawang mukha. Napangiti naman si Yvette nang makita niya ang pagpapatawa ni Daryl sa kanya. Namula ang maselan niyang mukha na mas nagpaganda pa sa kanya ng husto. Buong tuwaring binati si Daryl ng mga disipulo ng Holy Saint Sect. Kuya Darren. Mabuti naman at ok ka lang, kapatid. Mabuti kung ganoon. Oo nga, hindi kami makapaniwala noong marinig naming nahulog ka raw sa bangin. Ngumiti at bumati si Daryl sa kanila, habang pinapawi ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Nanginig naman sa kanyang nakita ang tahimik na si Chang'er sa sobrang gulat. May koneksyon si Daryl sa Holy Saint Sect. Bilang isang empress, natural lang na malaman ni Chang'er ang tungkol sa Holy Saint Sect.
Isa itong sekta na palaging lumalayo sa usapin ng mundo, kaya nasurpresa siya nang makita niya ang pakikitungo ng mga ito kay Daryl. Paano nila ito nagawang makilala? Dahan-dahang naglakad pa abante si Diana habang nakangiting sinasabi kay Daryl na, "Darren, natutuwa ako dahil nakita kitang ligtas matapos ng pangyayaring iyon." Dito na tinanong ni Diana si Daryl, "Ano ang nangyari? Bakit ka nga ba nagpunta sa likod ng bundok at nahulog sa bangin?" Tumingin ang mata ng lahat kay Daryl habang tahimik na naghihintay ng sagot nito. Nagpakita naman ng nare-relax na itsura si Tina at ang iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold habang nakakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanilang mga sarili. Isang buwan na ang nakalilipas mula noong itulak ni Tina si Daryl sa bangin, inakala niyang patay na ito. Hindi na mapakali si Tina at ang kanyang grupo nang makita nilang buhay at ligtas si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl bago lumingon sa altar master ng Ryukin Gold na si Alan Sirus. Bahagyang umiti si Daryl at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Nangyari yon sa akin nang dahil sa Ryukin Gold altar. Pero syempre, kailangan nating marinig ang kanilang altar master tungkol sa bagay na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi natutuwang komento ng nakasimangot na si Alan. Nanalamig nang umiti si Daryl at sinabing, "Ang pinakapaborito mong apprentice na si Tina ang gumawa nito sa akin. Nagsinungaling siya sa akin para mapapunta ako sa likod ng bundok kung saan niya ako nagawang itulak sa bangin. Mabuti na lang at nakaligtas ako sa pagkakahulog kong iyon dahil kung hindi ay matagal na siguro akong patay." Wow! Dito na biglang umingay ang grupo. Ano? Dahil ito sa Ryukin Gold altar. Nagkaroon ng pustahan si Darren at ang altar master ng Ryukin Gold kung saan natalo ang altar master. Dito na kinakailangang tawagin ng mga disipulo ng Ryukin Gold altar na daddy si Darren sa bawat sandaling makita nila ito. Mukhang hindi na nila matiis pa ang kahihiyang iyon kaya nila ito nagawa kay Darren. Nagmukhang mabait at maruga si Tina pero wala talaga itong awa. Dito na biglang tumitig ang mga disipulo ng Celestial Wood sa mga miyembro ng Ryukin Gold altar. Nanginig si Diana sa sobrang galit habang sumisingal kay Alan. "Alan, Tina, paano niyo mapapaliwanag ang bagay na ito?" Tumingin din ang may mabigat na dibdib na si Yvette kay Alan. Napag-isip-isip na ni Yvette kung ano ba talaga ang nangyari, at noon pa niya inaalam kung paano nahulog si Daryl sa bangin. Kaya mukhang dahil nga ito sa isang biglaang pag-atake sa kanya ng isang tao. Mukha ngang naging mabait at approachable ang pinaka-senior na disipulo ng Ryukin Gold sa lahat pero isa pala talaga itong malisyosong tao. Hindi naman sumagot si Alan sa tanong ni Diana. At sa halip ay huminga ito ng malalim, nagdilim at bumagsak ang kanyang mukha habang tumitingin kay Tina at nagtatanong ng, "Ikaw ba ang may gawa nito? Sabihin mo sa akin ang totoo." Sumama ang loob ni Alan nang matalo siya sa pustahan nila ni Daryl. Natuwa siya nang turuan ng kanyang mga disipulo ng leksyon ang isang ito. Pero masyado pa ring matindi ang ginawang pag-atake ni Tina na lumalabag sa inilatag na mga rules ng kanilang sekta. Hindi na magagawa pang protektahan ni Alan si Tina sa pagkakamaling ito ng kanyang disipulo kahit na siya pa ang altar master nito. "Master." Nanginig si Tina bago sumigaw ng, "Puro kalokohan lang po ang mga sinabi niya. Hindi ko po siya niloko at hindi ko rin po siya inatake. Huwag po kayong makinig sa kanya." Kahit na para sa paglalabas ng galit ng buong Ryukin Gold altar ang biglaang pag-atake na ginawa niya kay Daryl, nilihim pa rin ito ni Tina kay Alan dahil alam niya na lumalabag ang ginawa niyang ito sa batas ng kanilang sekta. Natakot siya noong kumprontahin siya ni Daryl pero hinding-hindi pa rin niya sasabihin ang katotohanan. Dito na sumagot ang ibang mga disipulo ng Ryukin Gold altar. "Oo nga, huwag mo kaming sisihin. Wala rin sa likod ng bundok ang senior naming si Ate Tina noong mahulog ka sa banging iyon. Handa akong tumestigo para sa kanya. Handa rin akong tumestigo na kalokohan lang ang pinagsasabing ito ni Darren." Nasabik ng husto ang mga disipulo ng Ryukin Gold altar nang sabihin nila yon. Pinilit nila na ginawa lang ni Daryl ang kwento niyang iyon. Hindi naman na nakapagpigil ang mga disipulo ng Celestial Wood nang galit nilang sagutin ang mga disipulo ng Ryukin Gold altar. "Sino ang sinasabi mong nagsasabi ng kalokohan? Sinasabi ng junior kong si Darren ang katotohanan. Buwisit. Kaya pala nanahimik lang ang Ryukin Gold altar nang mangyari iyon. Mayroon na pala kayong maling ginawa sa kasama namin.
Siguradong kayo ang may gawa nito. Kinakailangan niyong tawagin na daddy ang junior kong si Darren sa bawat sandaling makita niyo siya. Siguradong napahiya na kayo ng husto, kaya pinagtangkaan niyo na ang kanyang buhay. At ngayong nagsabi na siya ng katotohanan, nagawa niyo pa rin itong Aidene sa harap naming lahat. Mas umingay ng umingay ang mga galit na disipulo ng dalawang mga altar, hanggang sa halos magsimula na ang mga ito sa paglalaban-laban. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.